Butuan. Masarap dyan yung ano, sa ano, yung mga longganisa. Ayan, nasa Oman daw si Ma'am Mona Ibrahim Watamama. Ma'am, ano po bang mga gusto ninyong produkto dito sa ating empowered consumerism business? Ayan. From Kuwait, si Giselle Laput. Hello, Ma'am Giselle. From Paris with Love, si Roda Sikat. Ayan, nakita ko na rito sa aking gawing kaliwa. Okay, Roda Sikat, good morning from Taiwan. Sabi ni Annaliza Batchao. Helen Maderista. Okay, good morning also from Singapore. Magandang umaga sa inyo dyan sa Singapore. Ayun, sa Marilao, Bulacan daw, sabi ni Manuel, Ultra H2. Masunurin to Okay, kayo, yung iba, anong paborito? White light naman daw si Eileen Canaresio. Yan, ang maganda po rito alam nyo, apart from pwede nyo pong ipakonsulta inyong mga kaibigan at kahit sino, pwede po silang magtanong regarding sa kanilang health or paano sila magiging protected o kung meron silang konting karamdaman. Ayan. So maganda lamang po, binabanggit po natin itong mga pag nagtanong po ang ating mga kasama ninyo, mas maganda po, nandyan po mabanggit din, maisama yung kanilang medicine na tinitake, yung laboratory test, yan, kasama po. Yan, mas maganda para mas close to accurate ang ating sa diagnosis na mabibigay ni Dr. Butch Villena. Yan, ito, yan, nakikita nyo na, nakikita nyo ba rito sa baba? Yan, nakikita nyo, yan, para daw more accurate. Yan, papadaanin mo pa nga ulit, direct, please. Pag nagtanong po ang inyong mga bisita or kahit kayo, mas maganda yung edad ng pasyente, ilang taon, yung diagnosis ng doktor, lab results or lab test, and of course, the present medicine that that patient is taking. Yan, para mas maganda po. Ganda naman ang sala nyo, sir, sabi ni Kana Dixie. Thank you. Actually, Kana Dixie Bacolod na from Cebu. Ito'y hindi ko sala, ito'y sa labas ng clinic ng ating medical consultant. Nasa labas po ako ng clinic. Maya-maya lang. Tawagin nyo ako pag nandiyan na si Dr. Butch Villena, okay? Watching from Marikina. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, gaya ng sinabi ko, pati na rin po sa ibang kontinente. Kasi po nakikita po tayo at may opisina tayo sa Asia, Europa at sa Africa. Imbitahin nyo na po. I-share nyo na po itong nakikita ninyo. Let's maximize this blessings, no? Ito po is a blessing because can you imagine, napakagandang kumpanya, pwede po kayong kumita, tapos pwede pang mas lumaki ang inyong kita at the same time makatulong. Ayan, so mas bagay ang background. Okay, mamaya pupunta ako sa kabilang clinic. Okay, lilipat ako sa kabilang clinic. Pwede pa ba akong lumipat sa kabilang clinic direct kahit nakaganito na? Ayan, wait lang daw. So anyway, ayan, iniimbitahan po namin kayo na i-share nyo na po ito para makatulong tayo. So hindi lang tayo kikita at makatulong. So yan, banggitin nyo rin lahat ng mga nanonood ngayon. There are about 381,000 viewers. Grabe, ang dami Okay. 381,000 viewers watching all over the world. Ang inyong produkto na paborito dito sa ating easy business. Yan, si Roda Sikat, Ronald Sikat, sabi niya manon. Good morning everyone. I'm watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Eliadan Ragodo. Ayun. Si Victor Sikat, puro mga kamag-anak ng tinatawag niya. Ayan, so we now have... So while waiting for our doctor, okay, nandiyan na ba si Doc? Nandiyan na si Doc? Okay, baka lumipat po ako sa kabilang clinic. Lumipat ako mamaya sa kabilang clinic kasi masyadong malamig dito. May suggestion, sabi sa akin nung wala na raw yung sa talagang clinic ko. Clinic ni Doc. Lipat ako doon mamaya. Yan. Okay, pwede ba si Supreme sa buntis? Nako, ayan, ayun ang maganda. Mamaya sasagutin natin yan. Ocampo Miguel Mila. At let me remind all of you who are watching right now, pwede po kayong magtanong regarding our products. Kaya nga pinapabanggit ko yung mga produkto natin, yung mga paboritong produkto ninyo. Can you type in your favorite products that we are offering at the same time? Yan aside from the products, pwede po kayong magtanong regarding sa inyong karamdaman or meron kayong nararamdaman, gusto maiwasan ng mga sakit. So alam niyo po, bibigyan po tayo ng magandang suhestyon ng ating medical doctor na nandyan na po, sinusuot na lamang ang gown at saka yung kanyang stethoscope. Yan. So ayan, so age ng tanong at saka yung edad, okay?
edad po ng pasyente, hindi yung edad ninyo. Ha? Kasi bakit? May kinalaman po yung edad. Kasi pag baka may bibigay pong dosage si Dr. Butch Villena, so dapat alam yung edad. Yan. Ultra H2 daw si Rhoda Sikat. Si Rhoda Sikat. How about the others? Ha? Alam nyo, maganda po ang pag-uusapan nating focus product for today kasi tamang-tama sa panahon. Tamang-tama sa panahon. At in fact, lahat po na halos ng tao, hindi lamang Pilipino, hindi lamang empowered consumer, talagang is into this kind of products. No? Much more pag nalaman po nila yung ating produktong ipapakita. Sabi ni Eileen Canaresio, Ultra H2, complete and perfect white. Wow, pinakyaw sa lahat. So sabi naman ni Rhoda Sikat, E24/7. Yan, yung E24/7 po kasi is the counterpart of C24/7. It is only available in Europe. Tama ba ako? Angel E naman, si Kana Dixie. Yan. Alam nyo, papaliwanag yan. Tatanungin ni Doc Butch. Bibigyan kayo ng papaliwanag yan ni Dr. Butch Villena. Pero hindi pa nababanggit yung pag-uusapan nating produkto. Hulaan ninyo ano ang pag-uusapan nating produkto ngayon. Ay nako, isa sa paborito ko talaga to. Hindi pwedeng lumipas ang araw na hindi ko pwedeng sabihin, no? Hindi ako gumagamit ng produkto na to. Ay, nako. Yan, si Romalyn. Hello everyone watching from Dubai. Colidus daw. Colidus C24/7 at complete naman si Nathan Hipe. Okay? Sabi naman, sarap tulog pag Restore Life. Okay, pero huwag ka muna uminom ng Restore Life ngayon. Ha? Baka makatulog ka. From Malaysia naman, si Rosemary Ramos. Ayan. So, is the doctor ready? Ready na ba si Doc? Ready na? Nilipat daw kasi nag-aayos ng isang opisina kami. Teka lang. Tingnan mo. Ayun, okay, ready na. Baka lumipat ako ng opisina ng assistance clinic, okay, ng office kasi parang masyadong malamig dito sa pwesto ko ngayon. Nilipat ako. Anyway, without much further ado, kasi importante po ang dami nating pag-uusapin. Ang mga suggestions po kasi minsan medyo kinakapos po tayo dun sa question and answer portion. Kaya binilisan lang natin, okay? So without much further ado, please welcome, okay, the only medical product consultant of our company. He is also an international trainer, an academe, lahat na po nasa kanya. Best friend ko po. Palakpakan po natin, Dr. Butch Villena. Yan, pasok, Doc. Yan, nagpalakpakan ng mga, ayun na, naka-off pa main camera ni Doc. Halos lahat ng product daw. Nagpapalakpakan ka lang. Ba't nawala yung humina? Ayan! Yan! Morning! Good morning! Teka. Ayun! Okay. Ayan. Teka lang. Palakpakan mo na. Yun. Okay, wait. Yan. Teka lang, Doc. Parang... Doc, ang daming pumapalakpak sa'yo. Kaya lang, parang kailangan natin lumipat ng opisina. Sandali, nilipat ako ng clinic, ha? Clinic, bro. Ha? Kasi nasa kabila pala akong clinic, kaya ang tagal mo nakarating. Kailangan pumasok sa kabila. Pasok po ako. Ayan na! Pare, baka may problema ka. Tinami stethoscope ko, pare, medyo maliit eh. Yan lang yung kinaya ko yung bro. Hoy, nako! Samantalahin nyo na po ang pagtatanong kay Doc kasi ganado si Doc ngayon. Kita nyo, dalhin nyo na po lahat ng inyong mga kaibigan, pasyente may problema sa kalusugan kasi napakalaki ng stethoscope ni Doc. Talaga ma-accommodate lahat. Doc, kaya lang parang nagre-reflect yung salamin. Parang hindi yung dating na salamin ko, ha? Hindi kasi nga nasa kaibang klinika pa yata, Doc. Tanggalin mo para kasi Ay, ito. Lakas ng lakas ng balik ng salamin ko. Doc, kaya nga lumipat ako. Nandun ako sa kabila. Clinic pala yun ng kabilang doktor. Nasa clinic pala. Ayan, habang inaayos po ni Doc, fresh na, wow, ang comment ni Kana Dixie, ang fresh ni Doc, parang teenager lang. Yeah. Namimiss ko na yung mga quote natin, Brad, kaya nag-quote muna ako. Oo nga eh. Kaya ako kasi nagre-ready lang sa simbang gabi, Doc. Okay, so again, for our empowered leaders, pasensya na po kayo, nagre-reflect talaga yung aking salamin. Ko kung bakit. Okay. Doc, nagre-reflect, I think. Doc, can you, I suggest, Doc, siguro, masyadong malakas dyan yung, ayan, nakikita ko, lakas ng ilaw mo sa clinic, lumalabas dito sa pinto. Yung ilaw ng laptop, medyo mataas yata. Medyo ibaba mo, nagre-reflect. Sobrang taas. Where is that? Yan, sa bandang,
Oh, nasisilaw ako, Doc. Di ba? Nawala. Galing. Konti pa. Ayan, no? Pag konti pa, wala na akong makikita. Ako, Doc, parang, Doc? Okay. Good. Pwede na ba? Ayos na ba? Lang. Pwede na, hindi, no? Doc, nagre-reflect ka. Ayos na. Konti na lang. Okay? So, that's good. Okay. So, sa ating po mga empowered leaders, good morning po sa inyong lahat. Best friend. Yan, medyo okay na to. Pwede na to. Acceptable na to. Okay? So, it will be another great day for all of us. Sabi nga po natin, talagang maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? And I will assure you, talagang mag-i-enjoy kayo. Magigising pati kaluluwa nyo sa topic natin. Kasi ako, isa sa paborito ko tong gaya na banggit ko. Isa sa paborito ko na produkto natin to. Alam mo, best friend, pati nga sa ibang bansa, nako, itong produkto natin talagang the best to. Highly appreciated to. One of the fastest selling product po natin, yung topic natin ngayon. And again, halos lahat tayo talaga gumagamit nito. Palagay ko, best friend, sila curious na. Ano ba talagang pinag-uusapan? Simulan ko na. Okay? Yes, go ahead. Kindly show our slides sa ating mga empowered leaders. Yan. Okay, simulan natin usapan again. For those who don't know me yet, yung mga lalo yung mga ngayon pa lang po nanood ng ating pong easy online consultation that we've been conducting for tagal na. Okay, since if I'm not mistaken, April tayo nagsimula niyan. Okay, or latter part ng March or April po. So, I'm your medical consultant. Isa po akong specialista for 21 years and a medical doctor for the past 24 years. Okay? And I co-authored this wonderful book, of course, with my wife, Dr. Chari Villena, na kanina po, nagpakita ng palakpak na emoji. Nice. Okay? And I've been a professor for 12 years. Tama yung sinabi ni best friend. Nasa academia ko for 12 long years. Okay? And medicine and nursing. And I'm one of the trainers of the company, just like my best friend here locally and internationally. And of course, I am your medical and product consultant. Yan. The only. Ngayon, as recommended by my best friend, naggawa ako ng Facebook page. Ginawa ko to kung daw nagkakamali, mga April or May. Okay? And the name is Dr. Butch Villena. Doc V po. I-click nyo po yung thumbs up icon. Para kung kayo may katanungan about our wonderful products, pwede nyo pong itanong po dito. Okay? Inulit ko po Parang yung mga sinabi po ni best friend kanina, yung age po, yung diagnosis, lahat ng gamot na iniinom, and lahat po ng laboratorio, so that when I give my answer, direct to the point po akong sasagot. Okay? So, yan po. Again, Dr. Butch Villena, Doc V. Diyan po tayo mag-uusap about our wonderful products. And again, good morning po. Again, the person why I became part of this company, my sponsor, my partner, my wife, and my upline. Dr. Chari Villena po. Yan. So, parang kulang, your commander-in-chief. My commander-in-chief. Yan, okay po. Si Dr. Chari Villena po. Pare, game na tayo, game na. Yes, bago excited na. Parami na tayo ng parami. Sige, invite nyo na po. Parami na tayo ng parami. 544. Oo. May pakiusap po kami. Can you please smile? Yun. Ngiti-ngiti po lang. Alam niyo po, I am one of those speakers of the company who loves my audience to be happy and to smile. Sabi nga po nila, madaming dahilan ba tayo ngumingiti. Number one is to boost your immune system. Simpleng usapan lang po. Okay? COVID-19 nandiyan pa rin, pare. We've been in this so-called quarantine for almost 8 months now. Kasi nagsimula ito March 11 or March 12, yung ating pandemic, pare. So, naku, isang linggo na lang. 8 month na natin. Grabe. Okay, so... Oo nga, no? Oo, pare. Tagal na, no? So, paano mo malalabanan? Dapat malakas ang immune system mo. Brad, tatanggalin ko lang yung electric fan ko. Kasi pag yes. Yan. Masyadong malakas, ha? Ang lamig. In fact, dito sa clinic ni Doc, napakalamig. Naririnig ko nga yung aircon niya. Sabay ko kasi, kaya lalo kong inuubo pag nakatutok sa akin yung electric fan. So, aircon na lang. Pwede na yan. Okay, now. So, yan, kung matituloy. So, sabi nga nila, nandiyan pa rin talaga yung COVID, hindi mo mawawala yan. Okay, anywhere you go, talaga mapapalabang ka kay COVID. Okay, so dapat para malabanan mo talaga, hindi ka magkaroon ng sakit,
Okay, kung magkaroon ka man, mild lang yung symptoms mo or asymptomatic ka, you must have a strong immune system. And one of the so-called things that you may do in order to boost your immune system is for you to smile. So, pakiusap po sa lahat po ng ating empowered leaders. Yan. Ngiti muna tayo. Yan. Siyempre, lahat naman talaga gusto maging healthy and wealthy. Kombinasyon yung Brad. Imposibleng hindi kombinasyon yon. So, if you would like to be wealthy, learn how to smile. Sabi ko na, bakit po? Sino bang mas masarap kausapin at lapitan? Taong nakangiti o taong nakasimangot, di ba? Yun lang naman, di ba? Siyempre, yung taong nakangiti. So, look at the trainers of the company, the VPs, and of course, the BODs, every time we talk in front, talagang makikita niyo po yung ngiti namin. Okay? Kasi nga po, para maka-entice tayo ng tao. Okay? So, again, bago tayo magsimula, can all of you please smile? Yun. Okay, ha? Para maganda, sige nga po. Para maganda natin, talagang interactive tayo. Lahat po kayo dyan. Maglagay nga kayo ng mga emoji ng smile. Or ako rin. Po, smile. Yun. Maglalagay ako rito. Sige. Para maganda. Susubukan ko. Actually, naayos ko yung ano ko, Dok. Naglolo ko yung ano. Yan. Para masaya. Lahat tayo. Smile po para magandang usapan natin. Okay. So, Dok. Ayos yan. Okay? Oo. Kung hindi man po smile, thumbs up icon, pwede rin para magandang usapan. Yan, okay. Yun. Yan. Ayun. Hindi kasi lumalabas hindi umaandar yung aking ano. Yung Facebook. Kaya binuksan ko yung isa. Hindi ko makita. Ayan. Tumitingin kami sa gilid, ibig sabihin po, tinitingnan namin yung live natin sa Facebook para makita yung comments nyo. Okay? Yan, ako pare ko napakarami na. Yan na. Nagpapalakpakan na. Ayun. Smile daw. Yung isa. Halakpak yung isa. Oo. Tapos, pusuan natin ang pusuan na para masaya. Pusuan natin yan. Okay. So, pare, pag-usapan na natin. Alam ko, medyo curious sila kung ano ba talagang topic natin. Okay, so, yun na po. If they're ready, we are definitely ready. Let's get it on. Simulan na po natin ang usapan. Ito na yan. Yan na. Ito, Dok. Ayun. Yun na, pare. Pilakita na natin, Brad. Ito na. Nag-uusapan natin. Nandito na, Brad. Ang sarap, Dok. Oo, pare. Sarap talaga. Pero let's try to give them facts. Gusto ko po kayong bigyan ng actual facts. Ganito ko yan, sa mga Pinoy. Tayong mga Pinoy. Okay, ito ang facts natin para maganda usapan natin. Okay? Sabi po ng studies that we Filipinos really loves coffee. Talagang wag naman coffee addict, hindi maganda pakinggan We are coffee lovers. Okay. Mga coffee lover tayo. Okay? And so much so that when I was doing my research about this topic, nabigla ako dito that we Filipinos are said to be the 5th biggest consumers of coffee globally. Yun ang malapit. Fifth, no? Around the world to, no? Globally. Best pa na ng bansa natin. Pero we are 5th in the world when you talk about drinking coffee. Yun, hindi ba? Best friend, okay? Next only to Europe, US, Brazil, and Japan. Kaya nga, I'm a coffee lover. Ako, Batanggenyo ko, Batanggenyo Mindoreño ko. Alam niyo mga Batanggenyo, di ba? Talagang we love coffee. Okay? So, best friend, eto yan. Nako, ito matindi. Eto nakakalula. Gano'ng karaming contribution natin dyan? Ay, malaki ang contribution na empowered consumerism dito. The total coffee consumed in the Philippines last year, 2019, was about 3.4 million. Wow! 60 kilogram bags, pare. According to Marta Jean Sanchez, nilabas ito April 8, 2020. Grabe to, Brad. Grabe. Wala ako dito. Ang dami niyan. Sabi na iba, talagang marami po. So, ganun tayo katalaga. And I'm sure a big chunk of that is contributed by empowered consumerism. Diba? No? Siyempre. Mga 3 million bags sa atin. Hindi naman, mga 2.99 lang, pare. Okay? Pero sabi ka nila, Dok, ang dami niyan. Ay, talagang napakarami ho. Ganyang kalupit uminom ng kape ang mga Pinoy. Okay? Yun. Parang ngayon, no? Ito nga. Parang medyo maibsan po yung aking... yan. Grabe. Game.
Now, ito pa matindi. 93% of Filipino homes, nako, tindi nito. Siyempre, Metro Manila, number 1 dyan. Pati mga bahay na may mga senior citizen, mga older people, okay? Buy coffee mixes once a week. Paano once a week? 93%. Grabe, oh. Isa man lang dyan, basta may umiinom ng kape dyan once a week. Tindi, ano? Dito ka lang sa bahay. Kami ng bayaw ko, tapos yung isa ko pang bayaw, pag dumadalo sa amin kape, 3 kaming coffee lover dito. Pati yung kasambahay ko, saka yung isang tao namin, yung aming kasama sa clinic saka sa preschool, nagkakape rin yun. So, dami namin nagkakape dito, pare. So, isipin mo, eto, once a week may magkakape, talagang maganda palang negosyo tong kape. Okay? Hindi ba yun ang reality eh? Because we love coffee. Okay? Ordinaryong kape pa lang yan, Doc. Ordinaryong kape pa lang yun. Okay? Paano pa yung kape natin? Yes. Na tayo. Para maliwanag handang-handa na sila, brad. Yan talagang nakafocus sila. Ito na po. To give you the reasons why we love coffee is of course the health reasons of drinking coffee. Ba't ba natin gusto ang kape? By Nicky Chong, September 12, 2017 yan nilabas. Number 1, it's a potent source of healthy antioxidants. Yun na. Doon palang tumbok mo na. Nakape pa lang, antioxidants na. Panlaban na sa free radicals. Tapos, best friend, it provides a short-term memory boost. Yun na. Sakto yan ngayon, Doc. Mga nag-aaral. Diba? Oo, bro. Alam mo, in all honesty, best friend, nung ako nag-aaral pa sa medisina, kaya kong tumumba ng isang pitchel ng kape in one sitting. Grabe. Para hindi ako makatulog. Kasi nga, mahilig ako pare sa cram. Mr. Cram ako, bro, eh. Actually, I will attest to that. Hindi lamang siguro nung nag-aaral ka. Dahil kung di nyo, siguro naman hindi lingid sa kaalaman nyo. Magkasama kami niya ni Doc. Halos kalahati ng buhay namin sa 1 taon sa Africa. Sanay na sanay yan, no? Lumalabas ang kanyang mga creative juices pag yung tipong merong special training bukas. Biglang gagawin niya ngayon yung cramming. Pero sa tabi niyan, nako, parang halos 1 kahong kape. Pero sa ating mga empowered leaders, sa mga anak niyo po, naku, huwag niyo pong gayahin yung ganung style. Kasi pag short-term memory boost yun eh. Ito pa, since nasa pandemic tayo. Naku, yan. Naka-online, Brad, naka-online, no? It will also, hindi lang po yung sa online eh. Pati sa ating mga batang edad, pare. Kasama tayo dito, pare. Yung ating mga young at heart, bro, no? Bakit? Against cognitive decline, pare. Oy. Sa ating mga para bata. Sa mga ano naman yan. Okay, so again po, inuulit ko po sa ating mga kasama para hindi po kaagad humina ang ating pong pag-iisip. Okay? Maganda ho talaga uminom ng kape. It's really good to boost your brain memory and yung function po ng iyong utak. Gumanda po, drink coffee. And eto na po, it's also healthy for the heart. Let me try this again and again. Talagang ulit-ulitin ko po ito, maganda po ang kape sa puso natin. Okay? Now, Barad, hindi natin in-invent ito ha. Ito yung nilabas po. Okay, na iba't ibang klase ng studies worldwide. Okay? And experts, no? Bro, ito pang isang matindi. Ang cancer po parami ng parami. Hindi siya pa konti, parami ng parami. And coffee may help curb certain cancers. Nakatulong po siya para ma-prevent natin o slows down the cancer growth. Yun ang function ng kape, Brad. Kasi nga antioxidants. And it may also lessen our risk of developing type 2 diabetes. Yan na. Yan na. Sabi ba, Doc, diabetes, pwede to kape? Yes! Hindi naman siya sugar ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung coffee. Maliwanag po. Ang pinag-uusapan yung caffeine level po nito. So, ang kape talaga, maganda po siya, okay? Para mabawasan po yung risk po for you suffering from type 2 diabetes. Yan yung tinatawag nating hindi siya yung mga congenital Hindi siya yung mga pinanganak na magkakaroon ka ng diabetes. Ito yung mga acquired, pare. Nakuha. Hilig sa sweets, sobrang kain ng mga carbo. Yan, pare.
Lifestyle, no, Doc? Oo, bro. And pati liver natin, gustong-gusto ang kape. So if you would like your liver to be healthy, my dear empowered leaders, ask them to drink coffee. Napakaganda ko talaga. And it can also enhance exercise performance. Yun. Yan. Okay? Kami po ni nasa Africa kami, pag kami mag-exercise na, nasa harap pa ng lamesa namin, kape or nasa silya. While we're doing our resistance band, our push-ups, yun, kape kami ng kape. Yun ang talagang, parang yun ang aming papagana eh, no? And, eto na bro, can curb depression. Helps curb depression. Sakto yan ngayon, Doc, kasi for the last how many months? 8 months, di ba? 8 months. COVID. Nako, COVID-19, di ba? Oo. Dami nawala ng trabaho, ang dami nagkasakit, na-isolate ka for 2 weeks. Okay? So talagang doon pala sa mga aspetong yun eh, madidepress ka na eh. So para medyo sumaya ka, malabanan mo yung lungkot mo, yan, I will suggest you drink coffee. And coffee guards, okay, against gout. Talagay ko pare. Parang sa akin yata patama nito eh, no? Gamot. Kasi may mga bantay. Oo, may mga taong katulad ko kasi best friend na tumataas ka agad ang mga uric acid. Talagang nagre-retain kami ng uric acid. So, for those people like me, kami mga prone to suffer from gout. Okay, so one good thing about coffee is that it will try to protect us and guard us against gout, yung mga atake ng gout. Okay, so yun po yun. Sa mga may mga gout po dyan, I will suggest you drink coffee po, napakaganda. So, Doc, kape pinag-uusapan eh. Pag-uusapan natin yung pinakamagandang kape. Ito na yung best friend. Pakita ko na. Ayan. Alam na this. Okay, yan kape natin. Live-in alkaline coffee. Okay, coffee Arabica with complete phytoenergizer. Sige po. Para mas maganda, isa-isahin natin. I-detalye natin. Kasi may mga flavors dito, hindi ba? May original, may cappuccino, may latte. Pero let's do it one at a time para mas interesting yung dating natin. Ito na po. Okay, handa na kayo Game tayo. Okay, so Live-in alkaline coffee. We have the 3 flavors initially. Lunch by the company, original, cappuccino, latte. Now, Doc, coffee shooticals. It's a coffee shooticals. Okay? So, yung coffee. Ayan, tama. Ang tanong ni best friend, ano yan? Ba't coffee shooticals? Anong ibig sabihin ng coffee shooticals for the benefit? Parang, di ba parang pharmaceutical? Ano lang, mga terminologies lang to eh. These are just simple terminologies po para madali nating mariretain. But when you talk about it is a coffee shootical, eto ho yun eh. Kasi 1/3 ng milligrams ng complete with 16,000 phytonutrients isinuksok sa kape natin. Lahat na nandyan. Oo, Brad. So ating mga empowered leaders it is not a 3-in-1 coffee, excuse me. 16,000 in 1 coffee yan, Brad. Ang dami niya. Dami niya, pare, no? So, but again, I'm just trying to make you laugh and be happy. Pero, tandaan nyo, ang kape talaga, pampasaya kasi ito eh. Yun ang number 1 function din nyo kung isipin nyo mabuti. Ano ba po? It's alkaline-based. Wow. I will explain further later on, best friend, kung ano ibig sabihin ng significance ng alkaline-based coffee. Sa ngayon, ang sabihin ko lang po, it is safe for your stomach. Okay? Swabing-swabe yan sa sikmura nyo. Yun muna. Iyahang ko muna yung information about ano pa talagang function nun. Sa ngayon po, maganda sa stomach yan. Okay, So, yun po yun. Then, yun na. Kaya world class, Brad. Kaya pala. Best friend, I'm sure bago naman tayo nag-empowered consumerism, bago tayo naging member, okay, pati ng management, tayo nakapunta sa McDonald's. Pare, pamilya ka ba sa McDonald's, bro? Hindi masyado, 14 years. 14 years lang ako dyan eh. Doon po naging magaling na manager po si best friend sa McDonald's. Kaya alam na alam po niya na ang kape ng McDonald's, coffee Arabica rin ang ginagamit nila. Tama din, best friend, di ba? Pati po sa yung mga well-known na mga Starbucks, mga coffee Arabica yan. Siyempre tayo, coffee Arabica rin ang ginagamit natin. Kaya kapag natikman mo yung kape natin, para ka na sa mga world-class na mga stores for coffee. Oo, same thing. Ano pa po? Yun na. Imposible walang caffeine ng isang kape. Kaya nga po kape ang tawag dyan. Okay. No, pwede ba? Kasi may iba walang caffeine. Walang caffeine.
meron yan kahit paano, kahit konting-konti lang, may caffeine pa rin po yan. Kaya, oo, because it's no longer a coffee kung walang caffeine, di ba? Pero very, very small yung kanyang caffeine component. Talagang mababa po, okay? At eto na, malupit na usapan, best friend. 90 calories. 90 lang. 90 lang. 90 calories lang, best friend. So talagang, when you talk about this coffee, is it healthy for your body? Yes! At ang caloric components niya is very low. Now, sige. Yan yung mga basic na kailangan nyo malaman sa kape natin. Pero syempre, hindi lang naman yun ang kailangan nating malaman. Ano pa po? Ito pa, Brad. Ito pa. Yan. Kung maganda yung kanina, ito maganda rin eh. Sa akin nga, ito yung recommended ko eh. Yan o, yan o. Yan yung kape o. Tapos, actually, parang naglalamang ka, may hawak eh. Sandali, ito rin yan o. Yan. Naglalamang ka, best friend eh. Okay, papakita ko na rin. Yan, okay ha. This is our coffee. The leave and sugar free. Okay, sabi ko nga po sa inyo, Doc, natural goodness and natural sweetness. Nako, the best to. The best to. Okay, walang biro, bakit po? Okay, number 1. Yeah. It tastes so good. It is so good, bro. Okay? Agree. Sabi dito, all natural or organic. Herbal sweetener, bro. Wow. Ayan. Dok, yan, Nabi. Natural, pwede ibig sabihin. Natural eh. Tama ba nga pwede sa mga may diabetes? Ay, pwede. Kahit naman yung iba nating kape, best friend, pwede rin. O kasi sinasabi ng iba eh, di ba? Diabetes yung customer ko, yung coffee nyo. Di ba? Pwede ba yan? Oo, sa mga diabetic clients natin, definitely. May dear empowered leaders, sasabihin niyo po, i-type niyo po diyan, pwede. Okay? Ayun, pwede. Okay, why? Pare, kanina 90 calories yung ibang kape. Eto, Brad. Nako ano lang to, 65. Wow! Mas konti. Bro, parang ganito lang yan eh. I am sure you're one way or the other you have tried to eat biscuits. Siyempre daw. Flakes, okay. Iba't iba yan, dami niyan eh, no? Advice mo yan, paggutom. Yung sunflower, pare, yung plain, yung original flavor niya, 110 calories. Yung tatlong biscuit na yun na manipis. Ilan, Doc? 100? 110. Mas marami pa ang calories nung kaysa dito. Oo. Kaya nga sabi ko, gusto nyo mag-biscuits, pwede naman, 110 calories lang, Kaso ito, mas mababa pa, pare. Ayos pala to. 65 lang, Brad. 65 calories. Okay, so, okay pala yan. Swabing-swabe yan sa katawan, Brad. Kaya even if you're suffering from diabetes, and remember, ang ayaw natin sa diabetic, yung mga sugar, di ba? Ito, ang baba nito, stevia. Okay? So, Doc, teka lang, ano pang kagandahan yan? Grabe. Ulitin ko 300 times sweeter than sugar. 300 times. Mas matamis pero hindi siya asukal. Wow. Okay? Safe to. Nako, alam niyo naman pag US FDA na ang nagbasbas. Sigurado yan, approve yan. It is safe. Okay? Can help normalize your blood pressure for those suffering from blood pressure po. Pag medyo nami-maintain na po kayo ng inyong mga gamot, isabay niyo po ito. Tumutulong din po siya. Pero pa isa-isa lang ang inom, pa isa-isa lang muna pag mga may high blood ka, tapos may taas ang hypertension mo, pa isa-isa lang muna, okay? Kaya it can also help normalize your blood sugar for those suffering from diabetes. Kasi nga, walang asukal. Yun lang yun. Okay, walang asukal. Okay. May antibacterial properties. Yun ang isang maganda. Remember, just like free radicals, pag sinabi mo mga mikrobyo, bacteria, they're all over. Hindi yan yung mga hindi kayang iwasan And sa mga menopausal na babae or andropausal na lalaki, eto na, it's in calcium formation. Pampatibay ng buto. And best friend, why do we take it every day? Why did I try to advocate this to our empowered leaders worldwide? Hindi lang po Pilipinas, kundi buong Africa po. Pag nagsasalita ako all over the world, I'm always saying you go for the sugar-free if you're 30 years old and above because it has a high level of antioxidant, anti-cancer properties. Sakto pala sa atin, Doc. Kaka-30 lang natin Oo, ako magta-32 po ako next month. Ay, next week po, 32 na po ako. Si best friend po, kata-30 pa lang. Okay? 20 days ago.
Okay, so ganun katindi po yung ating stevia. Ganda-ganda po nito. Now, Doc, sige, diretso pa natin. Sige. Pinawisan. Okay, yan. Balik natin sa topic na live and coffee. Kasi lahat naman sila live and coffee. Regardless if they will be stevia, may stevia ba, o kape tayo, bro. It's an antioxidant called chlorogenic acid. Yan yung laman ng ating mga kape. Okay? Now, kape pa lang ang pag-usapan na. Hindi pa yung coffee arabica ng ating live and coffee. Hindi pa yung may sinama kang 1/3 ng complete. Basta kape pa lang. Ordinaryong kape, Doc. Ordinaryong kape. Okay? Sige mo na coffee arabica. Sige, basta ordinaryong kape. Yung wala pang kasamang complete, pare. Yun. Yung wala pang kasamang complete. Okay? Kape pa lang ang pinag-uusapan dito. Coffee alone will lower down the risk of diabetes by 50%. Will lower down the risk of you suffering from colon cancer by 25%. Ba, pwede yan. And when you talk about colon cancer, best friend, yan yung part ng ating large intestine. Okay? So, okay na okay. Naku, ito pa. May lower down the risk of suffering from Parkinson's disease. Mga sakit ng ano yan, ng mga sikat, pare. Kaya medyo kinakabahan ako. Naku, wag naman po sana. No? Pero wag naman po. Pero hindi. Ito yung isang sakit na ayoko nito, Brad, kasi talagang slow to eh. Talagang slowly progressing, pare. Michael J. Fox, Muhammad Ali, Pope John Paul, of those three personalities na binanggit ko, si Michael J. Fox na lang po ang alive and kicking. Magkakaroon ka ng mga tremors, pare, uncontrollable, Brad, kasi nasisira yung substansya nigra mo na responsible sa pagpo-produce ng tinatawag nating mga dopamine. Okay? So, nagkakaroon ka ng tremors. Yung mga purposeful movements nawawala. Okay? So, bigla ka lang magka-tremors, hindi mo na makontrol. Okay? Now, what else? Yun ang magandang usapan. Medyo nabiprevent o naiiwasan o nababawasan po na mag-suffer ka ng liver cirrhosis. Best friend, when we talk about liver cirrhosis, it means sirang-sira na yung liver. Lalo na pag full-blown na. May mga early stages pa yan na agapan, pero pag yung mga full-blown na, yun ang pangit. And the only remedy for that will be liver transplant. Wow. Okay? Yes. Okay. Saka matagal yan, di ba, Doc? Bago. Tagal yan. Tagal din, no? Matagal na proseso, kaya nga huwag niyo abusuhin ng mga bitukan nyo. Saka ang inyong mga liver, ang inyong mga atay. Why? Alak. Yung mga kakaroon ka ng mga Hepa B. Usually, common sexual transmission or blood transfusion. Okay? Yung mga sobrang inom ng mga gamot na mga hindi naman recommended ng mga doktor. Okay? So, maraming dahilan po that yung mga fatty liver later on, pag nasira ng liver mo, cirrhosis din ang kababagsakan. So, medyo ingat din tayo sa mga kinakain po natin. So, coffee can help. Okay? Wow. Tapos, pati yung formation ng gallstone, yung bato sa abdo, best friend. Magandang tulong ang kape. And pag tinatanong ako, sino bang mas madalas magkaroon ng gallstone? Babae o lalaki? Sad to say, babae. Bakit, Doc? May tinatawag po tayong fat 40 female. Ano po yun? No? Triple F. Fat 40 female. Fat 40. Medyo tumaba. Tumungtong ng 40 anyos, babae. Okay? So, prone yung mga yon. They're prone to suffer from gallstone formation. Yun. Kaya nga, Triple F. Yan. Best friend, ang gamot lang ng gallstone, operation lang. Kaya dapat maiwasan, no? Kaya dapat maiwasan talaga. Ito pang matinding usapan, best friend. Will help manage asthma, headache, will boost your mood, and will prevent dental cavities. Uy, bro. Isa dyan na talagang proven ko, yung headache. Oo nga. Masakit ang ulo ko, bro. Pag ito ko, gumagaan yung pakiramdam ko. Oo nga, Doc. Ma-experience ko rin yan. Totoo yan. Oh, di ba, no? Kaya ang ganda-ganda nito. Ito pa, best friend, ha? Pag sinabi na kanina, pag kayo depressed, drink coffee. Will boost your... Best friend, pag ako medyo ramdam ko parang, alam mo, may times na magtotok up tapos parang ang bigat ng katawan mo. Alam na mga leaders to, alam to ng mga BCO owner, ng mga branch managers. Okay? Na pag ako magtotok na, I usually ask for leave and coffee sugar-free before I talk. And while talking. Why? Pampaganda ng pakiramdam. Para ngayon. Inuman ulit natin, pare. Ito na. Ayun, no? Yan, no? Yun. Okay? So, the best. Okay? Now, and
will prevent dental cavities. So, pampatibay din pala to ng mga ngipin-ngipin natin. So, it's really wonderful. It's really good. Okay? Now, pwede na palang hindi mag-toothbrush, Doc. Wag naman, pare. Ibang usapan yung Brad, okay? Oo, delikado yung Brad. Kawawa naman yung partner mo. Malamang sabog sa hilo yun. Okay? So, Ito pa, pare ko. Ito magandang usapan, bro. Yan, pare, Ito, pag-usapan natin to, Sabi nga po, Doc, kape pinag-uusapan natin ng kape, Brad. Grabe, Grabe. It will offset the damage caused by smoking. Wow. Caused by smoking, pare. Okay? Caused by smoking, bro. So, pag may kakilala kayo na talagang hindi mapigilan ang pagyoyosi. Oo, mayroong mga ganun, Doc. Oo. Alam mo yung parang ang tawag namin diyan, parang mga baby pa rin yung mga yan eh. Bakit? Okay? Yung lagi may ito nasa bibig, pare. Kasi nakaganon. Diba, no? Parang it's a hindi naman primitive, pero parang ano natin parang mga reflection eh. Oo, nakaganon. Reflexes, bro eh. No, lagi kami susubot. Lagi kami sinasak. Okay? So, parang ganun daw po yan eh. Kaya ang tawag namin sa mga mahilig mag-yosi, parang mga sanggol pa yung mga yan, Brad. Okay? So, at least to help them, na mabawasan yung epekto ng yosi sa katawan nila, medyo sige magkape. Pero hindi ko ina-advocate na magsigarilyo ho kayo. Kala ko sabihin mo, pwede na mag-yosi. Hindi. Hindi mo pwede, okay? Hindi pa rin. Yun ang kagandahan ng kape, Brad. And, ito na. Dito na maraming medyo, alam ko, nagtaasan ng kilay. Decrease the risk of heart disease versus non-coffee drinker. So, for the second time, binatong natin, kanina sa intro ko palang binanggit ko na maganda siya sa puso, ito na ho yun. These are done. These studies were done by different scientists, okay, researches, okay, by different people na talaga naman pong nag-concentrate sa pag-aaral ng kape. And they found out that it's really good for your cardiovascular system. Yan ang kape, Brad. Yan ang kagandahan ng kape. So, parang, di ba? Yung kape natin, less caffeine pa. So, talagang safe sa puso yan, Brad. Ngayon, sige po. So, apat na, pare. Apat na, di ba? Oo. Original, cappuccino, latte, sugar-free. Pare, bitin eh. Banggitin na yung panglima. Oo. Yan na. Ayun. Yan na, pare. The Live and Coffee Burn. Ito na po. My dear leaders, pag pinag-uusapan ng calories, ito ang pinakamababa. Mas mababa. 7 calories. From 90, naging 65, ngayon 27. Saan ka pa? Okay? Biscuit yan, Dok, sabi nila, burn body under right nutrition, one of the burn products, banggitin ko rin. Etong produktong ito, every time I talk about the burn products and the beverages, imposibleng hindi mabanggit eh. O sige po, naghahanap ka ng kapeng maganda? Okay. Live and Burn, just like our Live and Sugar Free, okay, also is sugar free. Na meron ding stevia, pare. Pare may 150 milligrams ng Carnipure. Ito na. Yun, yan, yung Carnipure na yan, Doc. Okay. Maraming familiar dyan. Okay, pare ko ay. Ito yung, I've been waiting for this wonderful components of a certain product and finally, sabi nga po sa inyo, meron na tayo niyan. Carnitine. Okay, burn products sa pinag-uusapan natin. Okay? Now, when you talk about Carnitine, Carnipure, it offers the highest, naku po, my dear empowered leaders, the highest and purest carnitine form. Pinaka-todo yan, pinakamaganda, sabi nga po. And ang trademark nito, pare, Lonza Limited Switzerland, yan ang ginamit sa kape natin sa Live and Burn. Saan ka pa, pare? Okay, so mas matindi ang Carnipure, ang carnitine ng ating Live and Burn. Now, to enlighten our dear empowered leaders about Carnipure, again, highest and purest form, and pag sinabi niyong carnitine, galing po siya sa Latin word, flesh. Sa Tagalog, karne. Kaya pala ang tawag. Diba? Karne, best friend. And when you talk about carnis, ang root word nito, okay, carnivore. Okay? It is also the root word of carnivore. Carnis, carnivore. Carnivores, di ba, mahilig sa karne. Ang mga tao, carnivorous tayo, karamihan. Okay? So, mahilig tayo sa mga karne. Now,
ang ating palang liver sa kidney gumagawa ng carnitine coming from 2 kinds of amino acid, the lysine and methionine. Yung po additional information lang po yon. Pero ito matinding usapan. Saan mo tinatago yung mga carnitine na yan? Nako, skeletal muscle. Siyempre, para pag kailangan mo na ng energy, eto na po. Brain. Puso. At ang malupit na usapan sa mga kalalakihan, walang bito ito. Itinatago rin yan sa sperm. Yan. Diba? Ang ating idol, ang ating kuya, ang ating vice president, si Sir Ernel Limpin, diba? Pag siya ay nagdi-discuss na ng sperm, diba? Pag pumasok na yung sperm sa loob ng reproductive organ ng babae, while making love, diba? Unahan yan. Of the millions of sperm. Kasi there should only be one. So, unahan, paano daw yung movements nila? Ganito daw yung movements, sabi ni Sir Ernel, tantantining. Kaya pala, ang bilis. Best friend, wala biro. I-YouTube nyo ang sperm. Kaya pala, no, Doc? You will be surprised on how fast they move. Okay? Talagang nag-uunahan, pare. Talagang tantantining talaga, pare, unahan. Dok, paano? Kasi nga, may carnitine. Ano nga ba yung carnitine? O, sige na nga. Ito na ho yan para magkalinawagan tayo. Okay? Remember this. Glucose inside your blood vessels, for them to be able to go inside the cell, will need insulin. Diba, no? Para papasok din siya ng cell, ng mitochondria, it will be converted to become energy once it enters the Krebs cycle. Okay? And undergoes oxidation. Siyempre, ang taba, meron ding ibang magbibitbit. Ang magbibitbit naman sa kanila ngayon, carnitine. So from the cells, may tinatawag tayong mga long-chain fatty acids. Ang gagawin ng carnitine, magbabind sila. Bibit-bitin ngayon yung taba sa loob ng mitochondria. And just like the glucose, they will also enter the Krebs cycle. Pagpasok nila doon, ayun na, energy. Kaya, okay. Tumutulong, no, Doc? Yun. And for those sperms, kailangan mo ng energy. Gagalaw ng mabilis yan. Tayo, to sustain our activities every day, we also need what? Energy. Yan eh. Napakasimple. Tama, pare. Now, ito pang matinding usapan. Di ba, best friend, every time I talk about the production of energy, while we're producing energy, we're also producing free radicals. Gumagawa rin tayo ng mga free radicals. Tama? Yes. Ang gagawin ngayon ng carnitine is to try to remove the free radicals or the toxic byproducts, okay, away from the cells. Ilalabas yan. Tama ka doon. Tinatanggal. They will try to remove the free radicals out of our cells. Yun, pare. So, pumayat ka na, healthy ka pa. Saan ka pa? Tama? Ganda, bro. Sige. Let's talk about the other components. Ito medyo i-update ko na. Okay? Sabi po nila, yung HCA in Garcinia, Cambodia, ano ba yung HCA? Hydroxycitric acid. So, HCA na lang. Alam ko, iba parang nauutal eh. Ako man, nauutal man eh. HCA. It will inhibit the body's ability to store fats. Ha? Ibig sabihin, best friend, pag kumain ka ng mga taba-taba, pritong baboy, pritong manok, pritong da, pritong baka, basta prito, okay? Kumain ka, taba. Nako, imbis na ma-absorb mo, ang gagawin, pag uminom ka ng Garcinia, Cambodia, ilalabas mo ngayon yan, ipupupo mo yan. You're just gonna eliminate them to your poops every time you defecate or move your bowel. Ang galing. Galing. Pwede na kumain ng taba, Doc. Wag naman. Okay, konti lang. Ito pa, best friend. I would like our empowered leaders to be honest in promoting this wonderful product. Bakit po? Hindi pwedeng iinumin mo lang to, papayat ka na. No! You also have to exercise. Pare, exercise. Lam na this. Bukas. Bukas, pare. Bukas. Okay. Yung pajakers, pare, no? Si best friend, babanat naman ng 50 kilometers. Ako, usually 20 pa lang eh. Baka bukas sumobra. Exciting. Oo, babanat na naman kami. Eh, ang banat namin, mga 1 hour. Ako, more than 1 hour. Si best friend, mga 2 hours ang banat niya eh. So, ganito ho yan, ha? Pag naka 30 minutes ka and above, prolonged exercise, you're gonna burn the sugar and the fats at the same time. Yun na. Yun. Ito pa yung sa matindi. Best friend, pag uminom ka ng Garcinia Cambodia HCA,
it will reduce your appetite by raising the amount of serotonin in the body. Yeah. Yan serotonin, Doc. Lagi ko naririnig sa iyan. It has something to do with yung pakiramdam. Oo, pare. Ano yan feel good hormones. Ayun, feel good. Ito, pare, masaya ka na, mawawalan ka pa ng appetite. Lalo sasaya. Sasaya ka lalo kasi papayat ka, di ba? You will lose weight ka. Then you will really be successful in losing weight if you will be drinking our coffee and our burn products. Okay, why? Kasi nga, nababawasan ka ng kain. So again, my dear empowered leaders, I would like to inform you, be honest. Kasi may mga narinig ko dati nagtotok. Kahit lumamon ka, uminom ka lang ng burn products, papayat ka. Nako po, hindi. You're trying to contradict, okay, yung function ng ating po mga produkto. Para papayat ka, you exercise, drink lots of water, 10 to 12 glass of water, you eat fruits and vegetables, and you try to lower down the intake of calories. Yun. So, tutulungan kang babawasan yung appetite mo. Yan ang magandang usapan, pare. Okay? Pare, todo ko na. Ito pa. May catechin. Yan, yung catechin. Pare, may catechin, bro. Lagi natin binabanggit ito, best friend. Parang narinig ko yan, Doc, sa'yo sa Restore Life. Tama? Mas maganda. Resveratrol, pwede. Saka pare, sa anti-aging, pare. Mga anti-aging. Restore Life, Pegalio, catechin, galit, polyphenols. Yan, yung mga ganun balot, diba, no? So, pero pare ko sa 5 anti-aging ng C24/7, pare. Antibacteria, good for the heart, anti-cancer, anti-acid, blood sugar regulating action, anti-allergy. Pero ang topic natin, weight loss. Pare ko, ang gagawin ng catechin, my dear empowered leaders, antioxidant, kasama na rin po dyan, it will increase the fat consumption in the liver. Fat consumption, best friend. So kung may mga fatty liver, to prevent fatty liver or to help metabolism inside the liver, ang ganda, pare. Okay? So, kanina sinabi natin yung kape, good for the liver, tama, di ba? Sinamahan pa ng catechin, lalo lang maganda sa liver, pare ko. Okay? Full blast, no, Doc? Sa liver. Ito pa, friend, sa cereal saffron extract. Doc, ano yan? Doc, medyo, ano yan? Saka lang, Doc, before you continue, medyo, naririnig ko yan sa cereal, sa Thai tea, parang, anong ibig? Very good. Sa Thai tea. Itong sa Thai tea, pare, ito yung feeling of fullness or fed. Okay? Or, sabi nga po, nabusog ka na. Okay? Busog agad. Oo, talagang... Busog agad, no? Oo, gratified na. Kumbaga, busog ka na, pare. Feeling of fullness or fed. Tipid. Pag kumain ka ng marami, yun yung, alam yung pakiramdam, nakaganin yung tiyan mo, pare, no? Dok, pag nagtitipid ka pala, no? Maganda to. Oo, pare. Pinapatas niya yung sense of satiety. Ang feeling mo, busog na busog ka na, Brad. Kaya kain mo ngayon, may konti-konti. 100% reduction in desire to snack. 50% fewer instances of eating in between meals. Na yung mga kinakain ng mga sobrang mga calories, binabawasan niya. Less ang gutom, pero ang bilis ng weight loss, pero energetic ka, saka better mood. Okay. Kaya kasi, best friend, linawin natin ang usapan para sablay mag-diet Once a day, twice a day ang diet. Nako, kalokohan yun. Mag-hyperacidity ka talaga, saka mag-ulcer. Ang binabanggit natin, small frequent feedings, pa konti-konti, and you will choose a type of food that you're gonna eat. Okay, so eto ho yan Parang may mga hormones kami sa medisina, banggitin ko lang. Pag gutom tayo, yung stomach natin maglalabas ng ghrelin para kumain ka ng marami. Ayun. Pag gutom ka na, yung mga adipose cells, yung mga taba, maglalabas naman siya ng leptin para tigilan na yung utak mong, para sabihin sa utak, tigilan na yung pagkain kasi busog na busog ka na. So, yun yung pare. So, mean to say, ang feeling mo dito talaga, busog na busog ka na pag umiinom ka ng mga kape natin. Tama po. So, yun ang kagandahan ng pare, pero masaya ka. That's why you will become successful in losing weight. Okay? Para may stevia rin. Ayun. May stevia, bro. Kanina, narinig ko na yun kanina sa Doc yung stevia. Doon sa may isang produkto natin. O sinulat ko pa. Sa produkto natin, pare ko Ito, ayan. Yung ating paborito. Yung ating sugar-free. Yan, so, narinig ko kanina, binanggit mo yan Oo. So, pareha silang pare, merong stevia. So, talagang
safe na safe sa mga diabetic clients. And ang isa sa one of the last and wonderful components of Live and Coffee, meron siyang caffeine anhydrous, yung coffee in Live and Burn natin. Walang tubig to. Sabi nga po nila, for this reason, okay, it is more potent, mainly because the body may absorb it more readily. So pag in-absorb yung caffeine anhydrous, pati yung mga bit-bit yung carnitine, catechin, Garcinia cambogia, bit-bit din sa loob ng cells natin, sa katawan natin. So the function will become faster. Yun, pare. That's why if you want to drink coffee, a healthy coffee with complete, okay, may alkaline yan, coffee Arabica, world class, tapos papayat ka pa, pare ko, Live and Coffee Burn. Yun. Magandang way na pagpapapayat pala to, Doc, no? The best, Brad, the best. Pero, syempre, tayo lang ba ang pwedeng maging masaya? Pag-usapan natin yung mga bata. Tayo, para sa akin yan. Okay, di ba? Hindi lang dapat tayo masaya, pati mga bata. Okay, Doc. Anong significance naman ng produktong ito? Ngayon, banggitin natin yung phytoalkaline powder. Remember, my dear empowered leaders, i-type nyo po, alkaline powder. Type nyo po, phytoalkaline powder. Type nyo po, para talagang interactive tayo, phytoalkaline powder. Okay? Bro, we all know na ang Live and Coffee saka may choco maraming nutrients. Tama o tama? Tama. Di ba? So, in order to protect and neutralize possible acid damage, once these components enters your stomach, dun ngayon, tumutulong yung phytoalkaline powder to protect and neutralize possible acid damage. Kasi best friend ng tanong lagi sa atin, ito medyo yung ibang kasama natin para nagkakamali ng information about phytoalkaline eh. Ang akala nila, it will convert the acid inside your stomach to become alkaline. No. No, that's not the intention of the phytoalkaline powder. And we should never convert the acid to become alkaline. Kasi kailangan ng acid para makapag-metabolize ka ng pagkain, especially proteins inside your stomach. Yun. So, ang ginagawa lang ng phytoalkaline powder, best friend, is to protect and neutralize possible acid damage of the components of Live and Coffee and my choco inside your stomach. So, nape-preserve. Napoproteksyonan. So, from the stomach, it will enter your intestines. Pagpunta ng intestines, mas marami, purong-puro, na-absorb ngayon ng maganda ng katawan natin. Yung components, okay, nung Live and Coffee sa may choco. Kumbaga, Doc, no? Yung hindi mababawasan yung function. You said it right. Tama ka dong, best friend. So, you will preserve, pare. Okay. Yun, preserve. The integrity of the components of Live and Coffee and my choco inside the stomach, but not to convert the acid to become stomach. No way. It will never be the case. Okay? Ganda. Yan, napakagandang paliwanag ni Doc Butch. Okay. May choco tayo, best friend. May choco. Ito na yan, para maliwanag tayo. It's just like Live and Coffee. It's chococeuticals ulit. Okay? 90 calories din, parang Live and Coffee, best friend. So, ang ganda pa rin. Okay? 1/3 din ng complete. So, 16,000 in one choco drink. Okay, hindi. Alkaline din. Sinabi na natin kanina. Safe for your stomach. Okay? And, yun na. Ayan. DHA. Yan. Favorite ko yan eh. Naririnig ko sa iyo dati. Best friend. DHA na lang ako. Oo. Kailangan natin to. Ayan. The benefits will help maintain normal brain function. Sa mga batang nag-aaral ngayon through online schooling, magkaedad ang ating mga bunso. Okay? So, ang hirap ng online, sa totoo lang po, ang attention ng bata, medyo, sabihin mo ng hati eh. Pag online. Distraction, no? Oo, pwede sila mag-open ng mga apps na hindi alam ng teacher, di ba? No? Tapos iba na pa. Mahirap. So, for them to concentrate, dapat pabigyan nyo ng DHA. Hindi lang pala sa utak, pati sa mata natin, maganda ho ito. Pati sa cardiovascular system, maganda rin yan. We'll also try to improve the flow of the blood. At the same time, may anti-aging properties din po ang DHA. Pare ko, let's try to mention again the functions of my choco. Cocoa, sabi po nila, it contains cocoa. Okay? So,
Sa atin sa Tagalog, sa atin kokowa, 'di ba? Sa atin pag ano, koko or sa Batangas, kokowa. Kokowa sa atin, 'di ba? Sa ano pa yan, koko. It's an antioxidant that also belongs to the pare kasama niya sa family of flavonoids, bro. Ayun. Oy. Ngayon. Ito na. Parang kape, pare. Will reduce the risk of heart attack by 50%. Galing. Next, lowers down your blood pressure. So sa mga na high blood, maganda rin palang ibigay ang ating pong choco drinks. Ano pa? Ito parang pinag-uusapan pa lang yung cocoa. Wala pang complete ganito na kaganda. Will reduce LDL oxidation, best friend. Yan. Dok, ano yung oxidation ng ano yung LDL oxidation, Dok? Kasi ang LDL, best friend, it's the bad carrier of cholesterol. The bad carriers of cholesterol. Bibitbitin yung cholesterol para mag-embed sa blood vessel wall. Okay. So, pag inoxidize mo yung LDL, lalo silang didikit. So, magkakaroon ng atherosclerosis or the hardening and thickening of the blood vessel wall. May hirap pa mag-flow on dugo pag nagkaroon pa ng mga konting clotting, atake sa puso or stroke. So, ipiprevent niya yung platelet clumping para hindi mag-cause ng atherosclerosis. Ayun. So, Brad, samahan mo pa ng anti-inflammatory, anti-swelling to promote good flow of blood. Malupit, pare. So, yun na yung pinaka-purpose natin, Brad. Improves arterial blood flow. Ayun. Magandang daloy. Flowing. Tama ka, pare. Maganda daloy. Best friend. And, pare, it will enhance the action of neurotransmitters like serotonin. Ayun na naman, serotonin. Tama ka, best friend na naman. Parang live and burn, di ba, no? Gusto ko na yung serotonin na yan. Oo, maganda pala to. So, masaya ka na. Okay, regulated ang mood. Uy, pampatulog pa. Can also regulate your sleeping pattern. So, sa mga hirap pong matulog, drink my choco. Drink Restore Life, usually at bedtime. Pampaganda ko ng tulog. Wala akong problema sa tulog, Dok. Yan, pare ko. And sabi nga po natin, ganyan kaganda ang may choco. And these are the wonderful beverages of empowered consumerism. Ayan, okay. Dok, napaka-practical na explanation, napakaganda. Dami ko na naman dagdagas. Well, 11 years na tayo sa EC. 11 years na halos, tama. 11 years, pero talagang pag nakikinig ako sa'yo, Dok, daming bagong nuggets of wisdom na natututunan ko. Palakpakan naman natin si Dr. Bush Villena for nuggets of knowledge and wisdom again, no? Although alam natin nakaka-attend kaya ito yung kagandahan, hindi niyo alam na sabihin niyo, medical consultation na naman every Friday, pero you don't know, no? I'm sure na maraming nadadagdag na kaalaman brought about by this consultation every Friday. Kaya palakpakan po natin si Dr. Bush Villena. Best Doc! Puso mo na puso. Yan. Best friend, tanungan na tayo. Game tayo. Actually, Doc, ang dami ko na nakikitang tanong at may mga nagpi-PM pa sa akin. Huwag kayong tumawag. I-PM nyo. Okay, Doc, eto na lang Ito, kita ko rin may nagtanong kanina, kaya lang hindi ko nakuha yung pangalan. Pero yung recommended dosage, how many cups of coffee and my choco one can drink? Limit per day. Okay, ano yung limit? Dosage. Kung tatanungin niyo ako, kung isa nga okay na di ba? Okay. Pero kung medyo busy ka talaga, alam mo yung kailangan mo talagang to boost your energy. Live and coffee? 3, pwede naman. 3. Pag nakatatlo ka, para ka nang bumanat ng isang capsule ng complete niyan, pare. May choco, parang ganun din. Isa, okay na. Makatatlo ka, ayos na rin. Pwede na rin. Okay? Pero kung pare, best friend, ako mga diabetic po, so, o mga high blood, syempre, pa isa-isa lang. Okay? Pero kung ano naman, talagang ang dami ng trabaho, ang daming assignment, di ba? Bigay ng boss mo. Ay, makatatlo ka. Ako, best friend, alam mo to, pag nag-i-in-depth training ako, yung 10 to 12 hours na training, nakatatlo ako. Yes, I know. Nakatatlo ako. Yan. Pag isang talk lang, isa lang. Yung normal na talk, yung 1 or 2 hours. Pero pag 4 hours training, nakakadalawa ako. Depende po para masustain mo yung energy level mo. Okay? Para talagang pag nagtotalk ka, bigay na bigay. Yun. Okay? Tsaka nabe-burn Doc? Nabe-burn mo. Mabe-burn mo rin yung calories niyan. And it can also improve your metabolism. Yun. So, 1 to 3 cups of Liven coffee. Yan.
Ready po Ayos yan. Pwede na yan. Ayos na yun. Kotang-kota na yan, best friend. Ayan, so yung Doc, next question, ito kayo habang yung mga frequently asked kasi tinatanong muna while we are waiting for your questions na ibabato natin kay Doc Butch, pero meron kasi kaming kinuha ng mga frequently asked questions. So number 2, remove what age, no? Can one start drinking coffee and Doc and my choco? Anong age? Ideal age for our beverages. Ganito yan pare. Sa kape talaga nung kanina binabanggit yung nire-research ko. Talagang ang mga scientists, ang recommended talaga nila sa kape 18 years old talaga pare. Adult age. Okay? Ang Liban coffee. So, yun, kahit sa akin ang anak ko, hindi ko rin siya pinatikim ng kape hanggang hindi siya nag-18. Okay? Okay, ako rin. Pero sa may choco, 1 year old pa lang pare pwede na eh. 1 year old. Okay, there you Pero go. Bro, wag niyo pong ibibigay muna sa infants ang may choco. Kasi wala yung kanyang choco components and even of course yung kanyang complete na components baka hindi pa sapat ang kakayahan ng intestines ng bata, ng kanilang digestive system to metabolize our choco drinks. So usually 1 year olds okay na yan, 1 year old. Now, Doc, nagustuhan ng bata, gustong dumalawa. Okay, siguro sa akin mga bandang 6 years old pwede na dumalawa yan. Okay. Doc, gusto malinaw po. Ay, mga bandang 9 kung gusto mo. Okay? Pero again, once a day is, for me, it's good enough eh. Depende na nga lang talaga kung yung anak mo talagang hindi mapigilan, gustong dumalawa. Yun yung mga certain age po that we need to consider. Yan, malinaw po Oo. Hindi dahil nakahabol kayo ng points, Ang bata ko, wala pa namang mga may choco nun, di ba? Yung mga Ovaltine, yung mga Milo, pinapatak ko yan dati. Ako, Doc, actually, 11 years ago lang ako nag-start uminom ng coffee kasi hindi talaga ako uminom ng coffee. Pero nung pumasok ako sa EC, yan, dun lang talaga, Doc. Best friend, napapak mo na ba yung may choco? Ako napapak ko na yan eh. Nasubukan ko ng papakin yan eh. Okay, sarap din eh. Yes. Yung mga Nigerian brothers natin, Brad, yung ibang staff natin, pinapapak yan. Kinakain. It's also good. Wala namang problema. Pero yun po yung mga recommendation po natin usually. Yan. Okay? Another question before we go to those 5 questions. So, is it a fact or myth that coffee can causes nervousness? Nagdadagdaw daw dadagdag ng pagka-nervyos. Hindi. Ganito yan, Brad. Katulad ng sinabi natin kanina. It will increase your metabolism. Pero ninervyusin ka. Especially kung ang kape mo, katulad ng kape natin, na less caffeine. Okay. Kung less caffeine, yan ang usapan. Okay? Again, siyempre kung nervyoso ka na, wag ka nang bumana itong mga talagang super tapang na mga kape. Okay? Kasi lalong bumilis ang metabolism mo. But if your type of coffee are said to be with less caffeine, ayos lang to. Or yung Liban natin, no? Oo, yung Liban coffee natin. Less caffeine. Okay? Pero pare, may nakakilala ko, kasi yung pagiging nervyoso, pare, nasa sayo na yan eh. Okay na sa pagkatao mo na yan. Kasi kahit naman ako, pag uminom ako ng kape, yung mga wala pang Liban coffee dati, yung mga kapeng barako, hindi naman ako ninenervyos, Brad eh. Gumaganda yung metabolism ko, pakiramdam ko, pero ninenervyosin ako. Hindi, no? Walang kinalaman eh, no? Wag lang kung may makasakit ka na talaga sa puso. Yan, yung talagang sobrang bilisan ng mga tibok ng puso mo, syempre. We will try to regulate the drinks na pwede mong inumin. Syempre, wag na yung may speed up yung metabolism pa. Yun, syempre. Yun ang iniiwasan na po talaga. Okay? May choco na lang. May choco, pwede rin. Pare, Liban coffee natin, okay naman. Okay. Now, next, frequently asked question. Okay. Can we give our beverages, coffee or my choco to pregnant women or lactating moms? Yun. Thank you for the question. So once and for all, let's try to clarify this issue. Ang caffeine kasi somehow can also might contract the muscles of your uterus. So hindi po nire-recommend talaga ang kape pag buntis. Wala pa akong nakitang OB nag-recommend ng kape sa buntis. Okay? So wag po muna.
kahit po lactating. If your client is said to be a lactating mom, ang nire-recommend natin dyan, best friend, yung tatlong sinasabi lagi natin, may choco, tapos complete, and Polydus, pati Ultra H2, pwede po yan. Yun. Okay? Pero wag kape. Okay. Since nilabas na ni Direk yung kaninang tanong, pero let me just verbalize the question. Can coffee increase the incidence of stomach ulcer, Doc? Yan. Okay, parang ano yan ulit fact or myth? Parang ganun yun eh. Parang fact or myth. Coffee causes ulcer. Yeah. Sige, best friend, linawin natin Sa mga napag-aralan po namin, hindi ho Hot coffee, may. Okay. Kasi pag mainit po yung kape, mainit yung tubig, anything na mainit, pag ininom mo, tapos walang naman ang tiyan mo, it will try to stimulate acid production. Yun, baka. Okay, yun may lead to formation of ulcer kung hindi ka kumakain talaga. Ito pare. Kaya na-implicate ang kape sa ulcer kasi ganito nangyayari. Kumain ng gabi, alas 7, tapos yan alas 8. Tama? 4 hours tunaw yan, alas 12 na madaling araw tunaw na yan. Okay. Tapos kinabukasan, sabi na, Dok, baka magka-ulcer. Huwag ka mag-alala kasi tulog ka na nun. So, ang paglabas ng acid sa stomach mo, mahina na. Okay. Pagdating ng 6 or 7, pagkagising mo, kumain ka na dapat. Kasi, biglang lalakas ngayon yung labas ng acid. Kaya nga, ang tawag sa breakfast, breakfast siya kasi, you're going to break the fasting. Yun. Yung iba, best friend ang ginagawa, coffee na lang, dear. May ganun commercial dati, di ba? Coffee na lang, dear. Naku, patay! May influence ng no? Totoo, no? Oo, kape mainit. Pare influence talaga ng media Coffee mainit. Di, ininom mo. Liquid ang ininom mo. Mainit pa, lalong lalakas yung acid production. Hindi ka kakain. Kakain ka alas 12 ng tanghali, ay patay, ulcer ka. Ayun. Yun. So, kung gusto mo talaga, drink the coffee while eating your breakfast or after breakfast. Yun okay na okay. Dok, may acidity lang, no, Dok? Best friend, may acidity. Timplahin muna yung kape. Nainit, palamigin nyo. Okay. Pag room temperature na, inumin mo na. I will assure you, it will not lead to ulcer formation. Ayun. Ayan. Kaya, may bago na naman. Kaya, yung lagi natin sinasabi kahit sa training, pipiliin nyo yung pakikinggan nyo. Dapat yung expert dun sa field, no? Hindi basta sinabi. Okay. Isa pang gusto nila, best friend, ilagay nila sa tumbler, ilagay nila ng yelo, i-shake nila ng ganon. Para kang, sarap niyan. Samahan mo pa ng may choco, parang frappuccino dating yan, best friend. May bubbling, inumin mo yan. Sigurado, pag inom mo, masahe mo, sarap. Sarap. Ayan. There you go. Ayan, sarap. Parang ito, Dok, kahit naman, medyo, lang Anyway, ayan, so we are now open to get your questions. Sandali. Okay, paano tayo? Dok, tatawain ko lang kasi rami nag-aantay na po dyan, Sino ba si Dok? Yung mga bisita. Haba pa naman ang time natin. Haba pa. Sige. Ayun na. Ayan, Dok. Ayun na. Sige, papasukin mo yung tanong. Direct. Bueno. Ano yung unang tanong? Ayan, narinig mo na ba, Dok? Ayan na. Narinig. Okay na. Ayan, pag kayo magtatanong, huwag nyo kakalimutan yung edad ng pasyente, yung diagnosis, lab result, and present medication na tinitake para accurate ang magiging diagnosis or recommendation ni Doc. First question from Valentin Carion. Doc, pwede ba isabay mag-take ng C24/7 at C-Supreme tapos live-in coffee? Yan. Okay. So, linawin natin, as long as wala kang ulcerations, okay naman, di ba? Okay. Tapos, hindi ka buntis, wala kang problema sa kidney or liver, tapos, wala kang bleeding, okay? Wala kang blood thinning synthetic medications, you can take C1047 and C-Supreme at the same time if you want. Okay? Now, yung live-in coffee, pwede namang isabay kung gusto mo talaga, pero definitely, pwede mo ring ihiwala yung live-in coffee. Kung magbe-breakfast ka, 2 hours after breakfast, yung C24/7 saka C-Supreme, pwede mo naman inumin yung kape ng mga 10 o'clock ng umaga or after lunch or even sa merienda mo. Pwede rin yun. That will also be possible. Yan. Valentino. Pwede. Okay. Salamat sa tanong mo.
Okay, next patient. Hi, Doc. Doc Butch, ask ko po, stage 2, breast cancer. Nagulat si Doc sa tunog ng doorbell. Okay, stage 2, breast cancer patient po ako. Di ako nakakapag-chemo after mastectomy due to COVID. Mastectomy. Ay, sorry. Mastectomy pala. I'm sorry. COVID na to. And other reasons, ano pong marirecommend nyo sa aking product? Maraming salamat. From Lisa Pinsan. Ayan. Lisa, may mga pinsan pala natin to, pare, no? Pinsan ng bata to, si Lisa, pinsan ng pinapatawa lang kila Lisa. Pasensya na at nag-ano na ulit kasi nilaksan ko yung aking sa screen ko kasi hindi ko mabasa yung sulat masyado. So, ganito yan. Ganito po, linawin natin. If you can still go back to your hospital, to your attending physician to the hospital, for chemo, mas maganda talaga. Nag-stage 2 ka, sister. Kasi the ones that will directly kill the cancer cells that were left in your body, okay, will be chemotherapy. So, kung makakabalik ka sa doktor mo, please lang po, magpa-chemo ka. Now, about the product, since reproductive organ ng babae yung tinamaan sa'yo, yung breast, okay, I will be recommending complete. You need to follow the algorithm. Once a day muna, after 1 week, 2 times a day na, tapos 3 times a day. So, every week you add 1. Then, give me a feedback or update after 3 weeks sa Facebook page ko. Tapos, pag okay naman, pwede ka magtaas pa. 211, 212, 222, tapos feedback ulit, update ulit. Hanggang umabot ka sa mega dose if you want, 333. Pero kung magpapakimo ka, 111 of the product complete, okay na okay, together with your chemo. Okay? Now, pero please you also need to inform your oncologist pag magpapakimo ka na at iinom ka rin ng food supplements to give due respect to the attending physician. Now, kung gusto mo pa magdagdag ng produkto, okay, aside from complete, may white light will also be good and also Ultra H2. Yan. Yun yung mga ganda mga produkto that we can be able to recommend for you if you're suffering from cancer of your reproductive organs for the ladies. Yan. There you go, Mama Lisa Pinsan. Okay, next patient. Pasok. Yung pasyente natin. Good morning, Doc. And Sir Adrian, okay, meron gustong mag-try ng C24/7 pero kasalukuyang nag-take siguro. Nag-take ng Olmezortan. Pwede po bang C24/7 at gusto din i-try ang Liven sugar-free? Okay lang po ba? From Alonzo Gina Arellano, Doc. Palagi ko Telmisartan yan eh. Telmisartan. Magkakapamilya ng Losartan, Irbisartan, okay, Telmisartan, okay. Yan yung mga A2 antagonist, yan yung magagandang, yan yung mga pinakalite sa mga anti-hypertensive medication. Although yung iba nagbibigyan na ng combination ng A2 antagonist saka mga calcium channel blockers like amlodipine, okay. Pero again, let's make it simple. Since hindi naman blood thinners yan, pwede. Okay. Gusto niya mag-live sugar-free, may high blood, paisa-isa ka lang, Brad. Yun yung sabihin ko sa iyo. Kung maglilive sugar-free ka, paisa-isa lang. Isa-isa lang. Okay. So, pwede, Miss Gina. Okay, pwede daw, sabi ni Dr. Butch Villena. Yan, napakaganda. Mas maganda kung ma-regulate muna yung blood pressure niya with this antihypertensive medication, tapos plus C24/7, tapos kung normal naman na may-maintain yung blood pressure, so samahan mo na ng kape. Pwede yun. Okay, so pwede po. Yan, pero take the advice of Dr. Butch. Okay? Pero, best friend, if I were her, mas magandang isasabay ko, Vida drink. Vida saka C24/7. Oo. Ayan, from the expert. Yan, Miss Gina, Vida, and C24/7. Siguro coffee lover din to, Doc. Oo nga eh. Ramdam ko siya eh. Sige. Pwede ba, Doc, itagdag C24/7, Vida, and sugar-free? Wala namang problema, pero syempre pa isa-isa muna doon. Okay. Pag, okay yan talaga. Dagdag ka ngayon the following week. Okay talaga ulit dagdag ka the next week. Ayan. Para hindi mabigla yung katawan. Syempre mag-a-adjust no, Doc? Oo, pare. Oo. Okay, there you go. Okay, next patient. Pasok. Ayan. Ako parang kinabayaran tayo tayo ng konti. May I ask an advice po? My mother has metastatic breast cancer.
Bone scan result. OC increase. Tracer activity. Tama ba, Doc? Are seen in the following. Skull set, sternum. Multiple areas in the ribs. Bilateral numeri. And proximal right forearm. Kompleto to, Doc, oh. Multiple areas of pelvis. Bilateral, proximal, and distal femur. Ayan, no? Naku, Doc, ikaw nakakaintindi niyan. Baka pag binasa ko, yung long bone sa baba, na isa pa sa hita, yung femur. Yung proximal tibia, yan naman yung buto sa legs natin. Grabe, ang galing ang tingnan nyo, ha? Paliwanag ni Doc. Talagang blessed tayo rito sa EC kasi biro mo, hindi ka lalabas ng bahay, para kang pumunta. Actually, para kayo nandito sa clinic ni Doc, ha? Andyan na si Doc, oh. Doc? Ha? Okay. So, ganito kaganda po, no? So, we are blessed here. For the benefit of our empowered leaders, nag-metastasize. When you talk about metastasize, kumalat. Okay? Sa skull, sa sternum. Okay? Tapos, pag sinabing humerus, yan yung sa arm natin, dito. Okay. Pag sinabi naman pong forearm, of course, this one. Yung forearm. Tapos, pati na rin yung mga vertebral natin, yung mga part ng spinal column natin. Magmula T2, yan yung spinal cord dito kasi T1 yung number 1, cervical tapos thoracic. Thoracic 2. Thoracic 2, 3, daming nilipatan. Okay. Dok, kumalat talaga, Dok. Oo. Ano ko dito, I'll go for the ones I've recommended earlier, complete. Tapos kung gusto niyang dagdagan pa, she can go with white light saka po yung Ultra H2. Pero pakitanong din po kung kamusta na yung kidney. Okay. Kung okay pa po yung function ng kidney saka ng liver, so you can go with complete. Pero kung medyo naapektuhan na po ang kidney saka liver, then I'll go for white light and Ultra H2. Okay po. Ayan po, Ma'am Carrie Abellanosa. Okay. Okay. Thank you. Of course, okay, pasok. I'm a coffee lover. Sternum pare. Sternum to. Dito, no? Breast, usually nasa front ng chest natin. Ayan, kita nyo naman, gaya sinabi ko, talagang we're so blessed, no? Kasi hindi lamang tayo natutulungan, kumbaga hindi lang din tayo na-educate, hindi lang sa isang aspeto, no? Kumbaga, this is a health education talaga yung Friday, kaya nga dapat iniimbita nyo po lahat. No? Hindi lang dapat to health, online consultation, health education po ito. So, Romaline Ramirez, I'm a coffee lover. Even when I am pregnant or lactating, I drink coffee. Nako, napulagot ka kay Doc. Now, on my gestation, no? Ano yung gestation, Doc? Sorry. I still drink coffee. This time around live-in coffee, so I feel guilt-free. Doc. Medical stand on drinking coffee while pregnant. Nako! Pag sinabing gestation kasi buntis siya on her third pregnancy, sabihin. Third gestation. Sister, wag kasi baka mamaya biglang mag-contract ang uterus mo. Yun naman yung isa sa pinaka-dahilan kung bakit ayaw namin mag-suggest. Okay, there you go. Kape. So, if you want, may choco ka na lang kung gusto mo. May choco na lang? May choco, tapos complete of course will be good saka Colidus. Okay. Nag-live-in na coffee. Medyo natanggal yung guilt. Naku, kung naabutan mo nung simula kami, Romaline, baka, hindi mo na talaga iinom ka muna ng coffee dahil nga. Siguro naman, 9 months lang naman siguro. Oo naman. Diba? Kaya yan. Pero Doc, halimbawa, kaso Doc, mag-ano pa rin pala siya breastfeed, syempre, paglabas. So, talagang matagal. Wag muna. Okay, wag muna. The ones we're offering to you are but the safest amongst the products of the company. Yun on your specific situation. So, yun yung mga binibigay ko po sa inyo. Although sabi mo, nakalusot ka sa pregnancy mo, first and second kasi. Okay. Doon ka dala sa safer side. Okay. Yan. Sa safer side mo at nung baby. Yan. Okay. Okay, sabi ni Mila, Doc, Mila Ocampo Miguel Mila, Dr. Butch, thank you so much.
Coach, talagang I'm watching every time. Ayan, sabi niya. Salamat po. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Okay, pasok. Ano? Okay. Dami pa, Dok. Daming bisita. Nakita ko nakapila. Okay. Sabi niya. Okay. Hello, Doc. Anong maganda na product natin para sa cholesterol 332 mg over DL at glucose 297 mg milligram over? Doc, what's DL, Doc? Diabetes mellitus. Okay, there you go. See, tamo. Female at 47 years old, walang medication. Salamat po. Nako, Doc, medyo napawaw ka, medyo mabigat po. DL ba? DL? Deciliter. DL. Okay. Milligrams per deciliter. Kala ko DL. Okay. Delta Lima. DL, Doc. Delta Lima. Sister, ang taas nito. Ba't wala kang gamot? Okay. Hindi ka ba nagpunta sa doktor? Imposibleng walang gamot to, lalo yung diabetes niya na yung sugar count niya na 297. The normal sugar count is 107. Pababa. Ito 297. Ganito po yan. Kung ito yung kliyente mo, kindly advise your client to go to his or her attending physician. Either yan ay internist, family med consultant, or diabetologist. Pumunta ka po. Or endocrinologist. Kung ano man po dun yung mga doktor mo, you go there. Okay? Mataas yan. Don't wait for your kidneys, your eyes, and your nerves to suffer. Kasi may tinatawag kami, best friend, the microangiopathy, yung small blood vessels, sinisira pag sobrang taas ang sugar count. So, pwedeng masira yung kidney, nephropathy, yung mata, pwedeng magkaroon ng blindness or blurring of vision because of retinopathy. Tapos, alam mo yung wala kang maramdaman kasi may neuropathy ka na, sira na yung nerves mo. Okay, so, or pag sinabing microangiopathy can also cause, can lead to heart attack or even stroke. So, wag mo nang intayin yun. Don't wait for those things to happen to you. Okay? So, you better go to your doctor. He or she will give you different kinds of medications for diabetes. Marami na po ngayon. Naku, madami ng high-tech na medications po ngayon sa diabetes that we usually give. Okay, dapat ma-maintain natin yan sa 107. Wow. Tapos, for your cholesterol, biro mo, diabetic na, mataas pa cholesterol, baka biglang magbara yan. Okay, kasi ang normal cholesterol count will be less than 200. Ito, 332. Wow, ang taas, no, Doc? While we're waiting for these medications, okay, sige, wala ka namang blood thinners, you can go with C24, Colidus, Vida, it's either Restorlife, Vida Drink, or Vida Max. Ayun. C24, Colidus, pero unahin mo yung Restorlife if I were you. Okay, Restorlife, tapos pwede mong dagdagan ng Colidus, tapos pwede mong dagdagan ng C24/7. Yan. Okay. Please go to your doctor. Kung go on a diet, piliin mo na yung mga pagkain na hindi bawal. You go with fruits and vegetables, iwasan ang mga prito, iwasan ang mga sobrang baboy at baka na mga taba-taba. You go for fish if you want and fruits and vegetables. Ayan. Nako, sundin niyo po yan, ma'am. Kung ikaw or yung iyong kliyente, Miss Olivia Balaloy. Nako. Okay, sabi ni Doc, thank you, Mentor Dr. Butch Villena and Mentor Adrian Astig del Rosario sa napaka-professional na sharing. Power! Sumigaw. Puso, dapat puso. Yeah. Okay. Binabasa ko lang okay, yung mga matatamaan Okay, pasok. Okay. Andiyan na. Yan. Nandiyan na rin yung isang bit. Sige, ikaw na po. Kayo na po. Ayun na. Sabi, Doc, pwede bang... Ay, lang. Naririnig ko yung sarili ko sa'yo, Doc. Okay. Ayan, naririnig ko. Magkalapit po kasi kami ng kwarto. Nasa labas lamang po ako ng clinic ni Doc Bush. Bagamat natatanong po siya. Ha? Okay, Doc, pwede po bang isabay ang pag-take ng C24/7 sa isang hypertension? 78 years old, nagte-take ng Celecoxib. Ha? Celecoxib. Ha? Prednisone. Ha? Yan, hindi na, yan. Prednisone. Ba't nawala yung gamot sa high blood? Yan, at kung ilang Celecoxib and prednisone, ang inisip ko dito, meron siya mga joint pains. Prednisone. Oo. Ayan, Lilibert. Ba't nawala yung gamot sa high blood? Lilibert siguro, parent niya to. Hypertension Kung wala kang blood thinners, definitely you can take C24/7. You can also add Colidus, saka po Restorlife or Vida Drink or Vida Max. Kung wala mga blood thinners. Pero ang tanong ko, ba't wala yung gamot sa high blood? Ayan. Celecoxib kasi is mga mga anti-inflammatory medications. Okay?
medyo yan yung mga mas bago kumpara sa mga mefenamic acid. Sila yung mga mas safer sa stomach. At yung prednisone naman, talaga Ayan, sumagot ka, Doc. Siya talaga yung steroids, anti-inflammatory. Okay? Doc, nakita ko, sumagot siya, si Lilibet, sabi niya, amlodipine po yung sa high blood. Amlodipine. So, wala rin blood thinners, best friend. So, okay lang yan. Okay C24, Olidus, Restorlife, Ayan. or Vida Drink, or Vida Max. Yun, mamili ka sa tatlong yon. Ayan. Kaya direct, baka pwede mo ipakita ulit. Kailangan maganda, kumpleto po ang inyong ita-type yung comment. Yung yan, tama, nandyan yung age. Tapos, ayan, age, doctor's diagnosis, lab results, and present medication for more accurate recommendations o diagnosis ni Doc Butch. Yan po. Huwag nyo kalimutan. Padaanin mo pang isa, direct. Ayan, thank you, Direct Tala. Ayun, okay. Kayo na po, ma'am. Kayo na po. Next. Kayo na po, Doc. Nakita ko, madami-dami pa. Doc, watching Chicago. from Chicago. Wow, nakapunta na ako dyan. Question. Oo, female, 35 to 40 years old, may CAD. Coronary artery disease. Ayun, coronary artery disease. Stent to main. Left artery taking Creator. Okay, Creator ang Creator siguro yan, Doc. Metoprolol and Lexapro. She is interested in our live-and-burn coffee. Can he drink or can she drink coffee? Thanks, Doc. From Tamara Gay Tad-I. Okay. Tad-I or Tad-I? Yan, tinitingnan lang. Yan, gaya po na sinasabi ko, maganda po yung edad, okay, medical result or lab test, tapos present medication. Para po mas maganda po yung, or mas hindi maganda, mas accurate yung recommendation or diagnosis na ibibigay po ng ating medical consultant, Dr. Butch Villena. Yung Creator kasi parang pang-Amerika to eh. So sana it's a brand name. Tinitingnan ko dito, wala tayong hinanap yung Rosuvastatin. Ayun. So, baka Crestor yan, hindi yung Creator. Baka Creator. Baka Crestor, pwede Doc. Oo, Rosuvastatin yan. It's for your cholesterol. Okay? Amara. Tapos, ang Lexapro, pasensya na po, I need to know the generic name kasi. Tama po. Nakikita niyo po, si Doc Butch is actual po na nagche-check doon sa kasi dito niyo po makikita na hindi lang basta-basta nagbibigay ng recommendation. So, kaya safe po dahil talagang tinitignan ni Doc yung isasuggest po. Yes, go ahead, Doc. Okay, so since wala naman siyang blood thinners, tapos may Lexapro siya. Usually it's for mga mga medications for depression or anxiety. Maganda siya magkape. Pero again, ang niya kasi dito gusto niya mag-live-and-burn coffee. Pwede naman po, wala namang problema. Okay? Pero paisa-isa lang kasi po may hypertension yung kliyente, may coronary artery disease yung kliyente mo. Okay, once a day lang po, tita. But you have to monitor, of course, yung kanyang yung development ng kanyang coronary artery disease. Anong klaseng coronary artery disease po ba ang pinag-uusapan natin? Kasi sa mga binanggit nyo pong mga gamot, wala pa siyang mga blood thinners. Okay, wala akong nakitang blood thinners. Sobrang bilis ba ng tibok ng puso? So again, if you're gonna recommend a product, a coffee, it's either you will just give him sugar-free or the live-and-burn. Pero paisa-isa lang po ang pwede. Okay? Yun. Thank you. Ayan. Sabi ni Aurora Arandela, thank you po, Sir Doc Butch and Sir Adrian. Nice topic po, to be healthy power. Palakpak, 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 palakpak. Approve. Puso. Binasa ko lang. Baka sabihin nila, hindi ko binabasa ng todo yung kanilang comment. Kaya yun po yun. Okay. You are next po. You are next. Okay, sabi ni Connie Del Prado or asking, good morning, Doc. Mataas po ang creatinine, nasa 400. Ako. Tapos ang kidney, nasa 20% na lang po ang function. Ano po ba ang best product? Thanks. Again, from Connie. Nagda-dialysis na ba ang kliyente mo? Is he undergoing dialysis na? So, sa akin kasi pag ganyan, kung talagang gusto mo, safest products of the company, I'll go for Ultra H2 saka White Light. Okay. Ultra H2 or White Light. So, tanong na rin kung if he's already undergoing dialysis o hindi pa. Oo. Yan,
Kamusta yung monitoring ng creatinine? Is it going down? Kasi, best friend, ang uppermost normal ng creatinine sa iba't ibang laboratory, 111, sa kanya 400. Wow, naku, layo, Dok. Medyo lumalayo. Oo, medyo lumalayo, Ayun, okay, there you go, Miss Connie Del Prado. Yan, kung pwede niyo pang ma-comment yung yung mga tinatanong ni Doc, mas maganda po. Sabi naman, Doc, ni Aim Rose Barot, palakpak, palakpak, palakpak. Palakpak, palakpak, palakpak. Kasi puro palakpak, Doc. Puro palakpak, Doc. Okay, next. Ayan na po, sabi naman ni Ocampo. Ayan, si Mila Ocampo, Miguel. Hi, Coach Astig, Dr. Butch. Pwede ba ako mag-take twice a day ng C-Supreme? I am a survivor of mild stroke. Laking tulong ng products natin. Unti-unti ko inalis ang maintenance ko na losartan. Okay lang ba, Doc? Sister, na stroke ka. Ang sa akin kasi ganito yan. You need to ask your doctor if he or she will make you stop taking the medications. Okay? Kasi sa akin po, you need to be guided by a doctor, by your attending physician. Okay, especially when you talk about your maintenance medication. Remember, kasi sinabing maintenance, kung hina-high blood ka, it will try to maintain your blood pressure to a normal level. Hindi niya ibabagsakin ng sobrang baba. No. Kaya nga maintenance po yan. Ang nakakatawa sa maintenance, pag tinanggal mo, tapos walang advice ng doktor mo, we have this so-called rebound hypertension, biglang pumapalo papataas. Mamaya mag-stroke ulit. Siyempre, ayaw natin mangyari yon. So, wag mong basta-basta tanggalin ang gamot mo nang walang advice ng doktor mo. Ayan. Especially in your case, wherein you have already suffered from mild stroke. Wag po. Ang tanong mo is, C-Supreme, once a day is good enough. Okay? Pero pero sa akin kasi, kung na mild stroke ka, kailan ka ba na mild stroke? Matagal na ba? Kung medyo may katagalan na, aside from C-Supreme, gusto mong magdagdag, Vida Drink Mix. Vida Drink Mix is good to dilate further your blood vessels. Yun, pwede. Yeah. Isa kang C-Supreme, tapos isang Vida Drink Mix, ayos na yun. Very good na yun. Okay? Ayan, wag basta-basta. Wag. Don't make a decision without a consent coming from your attending physician. Ayun. Okay. Doc, ito magandang comment ni Miguelito Balon Soterio. Palakpak. Isa lang Isang malaking palakpak lang. Or without an advice pala, best friend, without an advice coming from your attending physician. Dapat may advice lagi ng doktor mo kung magtitigil ka ng gamot na piniscribe niya. Okay? Yan, A reminder din, Doc, sa ating mga empowered consumers, huwag nung i-advise na tanggalin. Huwag niyo sasabihin just to make a sale or Tama ka yung best friend, no? So, just like what my best friend has mentioned, don't advise your client to stop their synthetic medications para lang mabigay yung mga produkto natin. Wag po. Tama yung sinabi ni best friend. Po. Dapat, kaya nga po, food supplements. Ayun. Supplement the synthetic medications so that in synergism, okay, support. Mas pag pinagsama mo yan, mas gumaganda po yung talab po ng ating products together with the synthetic medications. Yun po yun. Okay. Yan. Okay. Next, pasok po. Kayo na po. Sabi naman ni Laput Giselle. Hello po, Doc. Good morning po. Ask ko lang, coffee lover po talaga ako at meron akong ulcer since 22 years old ako. At now, 28 na ako, 6 years na. No? Sabi ng doktor, bawal po sa akin ang coffee. At sa tuwing sumasakit ang tiyan ko po, nagsusuka po ako at nanghihina po ako. Hindi po ako makatayo sa sobrang sakit din. Sa sakit. Sa sakit po. Kapag hindi po ako makapag-take ng coffee, nanghihina naman siya. Dok, paano? Ganito yan. Okay. Just like what we have advised to you. Okay? Small frequent feedings ka muna. Yan. May kakain ka pa konti-konti. Okay? Kung talagang sobrang sakit ng sikmura mo, ang sinasabi ko kasi lagi, you need to follow the suggestion or recommendation or prescription by your attending physician. Okay? Although sa pinag-aralan ko, walang kinalaman ng kape sa sakit ng sikmura. Okay. Pero again, kung yun ang kasi, baka mamaya kasi, sobrang sakit ng sikmura mo, okay? Tapos hot coffee pa yung ininom mo, anong sinabi ko kanina, pag hot coffee yan, talagang it will add up. Sa sakit ng sikmura. One more thing,
hindi ka pwede magkape talaga nang walang laman ng tiyan mo. Especially in your case, napabalik-balik ka sa sikmura mo. Okay? Kasi best man, may mga ganun kaming kakilala talaga. Talagang mayat may bumabalik ka sa sikmura. Next, medyo babawasan mong stress level mo. Kasi pag mataas ang stress level mo, ang production ng acid mo sobrang taas din. Yun po yun. So, ganito yan, para maliwanag tayo. Follow mo muna yung suggestion ng doctor mo. Tapusin mo muna yung gamot niya. Okay? Tapos, so water lang iinumin mo muna. Okay? Wala ka munang iinumin ibang dikulay. Basta tubig lang muna tayo. You have to drink 10 glasses of water kung kaya mo pa konti-konti, maya't maya. Tapos small frequent feedings. Pag natapos na yung gamot at wala na sakit ang sikmura mo, hindi na sumusumpong, magkape ka. Pero, hindi ka lingat. Ito na sinabi namin ni best friend kanina, timplahin mo muna, palamigin mo by room temperature. Inumin mo ng dahan-dahan. After a meal. Hindi pwedeng walang laman ng tiyan. Yun po yun. Okay? Kasi sa'yo, paulit-ulit na hindi maganda yon. So, sundin muna ang suggestion ni Doc. Patapusin muna yung gamot. Kailangan mong inumin kung 1 month ba yan or 6 weeks or 2 months. It depends on your doctor. At marami ng mga gandang gamot na yan for ulcer na binibigay po namin. Tapos magpapano ka rin po H. pylori test. I'm sure na-request ng doktor mo yun para malaman kung bacteria ba ang dahilan ng ulcer mo o hindi. Okay? Then after which, yun na. Pwede na. Kaya, pwede na. Okay? Okay. O, Doc, ayan maraming salamat Thank you, Giselle. Naku, Doc, may nanonood from Uganda, si Mangusio Moses David. Good morning. Wow, how are you? How are you? How are you, bro? Okay, thank you for watching. We bale nyo. Ayan. Okay, next patient. Pasok po. Pasok. Next patient. Ayan, sabi, ito na. Ikaw ba si Patrick? Okay, Patrick Rivera. Hello po, Sir Adrian and Dr. Butch. Ask ko lang po kung anong magandang products para sa wife ko na CS. Ito po yung mga gamot, Doc. Cephalax. Diyan ako Okay, tsaka may Mefenamic na tig 500 mg po ang gamot niya ngayon. Thanks po. Brad, na CS So sa akin po, so naoperahan po yan. Kailan po ba na-opera? Katagalan na ba o just recently lang? Palagi ko recently lang yan. Kung syempre alam na siyang kumain. So ano muna tayo, brother, para safe tayo pare-parehas, you go with Complete and Ultra H2. Yan. Complete and Ultra H2. Gusto mo may choco? Wala rin problema. Huwag mo ng Colidus kasi may konti siyang blood thinning effect. Mga a month after the operation, yun pwede na. So sa ngayon, Complete Colidus. Okay ka doon. Ayun. Okay. There you go. Teka lang, merong naputol. Ayan. Okay. Yan, sabi naman ni Belen, Sir. Belen Basilio, Doc. Sabi niya, beautiful. Beautiful. Ang laki. Beautiful. Ang laki. Tapos sabi ni Amboy Magsino Rianzares, Doc. Malaking palakpak daw sa'yo. Okay. Pasok po. Tuloy. May oras na po sa inyo. Tuloy lang po tayo. Okay, naku, ito ulit si Ocampo, si Miguel. Bumalik si Miguel. Ayan, bumalik. Hi Coach Adrian, Doc Butch, thank you sa mga learnings, benefits of our bodies. Dr. Butch, 65 years ate ko. 65 years old ang ate ko. Nagte-take siya ng C24/7 at Colidus. Nireseta ni Dr. William Pulido. Okay. Nireseta, dinagdagan niya ng Doc, Alanerve. Alanerve. Si ate 3 times a day. Doc, ano ang advice sa ate ko? C24/7 once a day, sumakit mga paa niya. Paa siguro yan, no, Doc? Oo, Alanerve. Sandali, Alanerve. Yan, titignan lang tayo. Alanerve. Alanerve. Si ate. Doc, ano pong advice sa ate ko? Ayan. Alanerve. Alanerve. No? Hindi ba yan ang nerve? Hindi ba yan the nerve? Hindi ba ganun yan, Doc? Sabi tuloy ni Okay. Ayan galing talaga. Sabi ni Jennifer Miel. Galing mo raw, Doc. Sabi ng Oic acid. Okay. Sabi naman ni Grisela Masupat. Madaming natutuwa sa iyo, Doc. Ay talaga naman. You are blessed. You are with our easy business. Kasi ito po, hindi lang to about learning the products and the business, but health. Okay. Education po ito. Maybe complex siya, pare. Kaso, hindi naman sinabi ni tita
Kasi masakit nga doon yung paa niya. So, si Doc nagbigay ng Allo Nerve. Maganda rin, siya so nabasa ko, may mga B-complex components kasi yung Allo Nerve. Pero sana, tita, nilagay mo dyan yung mga laboratoryong ginawa na po kay tita. So, ang tanong niya is ano daw? Ayan, no? Ang advice sa ate ko, C24/7 once a day, sumakit mga paa niya. Okay. Kasi sa akin, anong result ng uric acid? Okay. Number 1 yon. Anong FBS saka cholesterol level niya ngayon? Yung pananakit ba ng paa, is it just an inflammation or edema? Magkaiba po ang inflammation sa edema. Ang inflammation po namaga, ang edema na manas. Okay? So, ano yung mga laboratory, ano yung mga findings sa laboratory na ni-request po ni Dr. William Pulido. Okay? Malaman natin. Yan. Kasi pag binigyan mo na ako ng mga resulta ng mga laboratory niya, malalaman ko yung condition ng ate mo. Sa ngayon, nangangapa ako. Anong condition ng ate mo? Kaya nga, C24/7 and Colitis, isa lang muna. Okay? Or if you want, you can shift to, kasi hindi ko alam ang pinaka-problem niya. You can shift muna to complete and Colidus. Pwede po. Hanggang wala akong result ng mga laboratory mo. Yun po yun. Paisa-isa lang muna. Okay na po. And you can also add Ultra H2. Now, once you have the laboratories with you, isend mo po sa Facebook page ko, Dr. Butch Villena. Ayan. Doc V. Usapan natin. Opo. Okay? Ayan. Yung tanong niyo po, ma'am, sa i-like and follow si Dr. Butch Villena sa Doc V. Yan, sasagutin po niyan. Okay. Next, kayo na po ang susunod. Pasok po. Ayan na, si Maricel Palmes Sedanyo. Doc, I'm 43 years old. Nagpa-check up po ako sa OB. Ito po ang nireseta sa akin. Glutathione. Glutathione. Ba? Ayos 500 milligrams lozenges. Vitamin D3. 800. B12. Sodium ascorbate. Parang lahat meron tayo niyan. And sulfate. Same lang po na reseta sa husband ko. Di po yan nabibili. Kaya, di ko pa po siguro nabibili. Kaya tinake ko muna complete at Colidus at Liven sugar free. Tama po ba? Sinagot yung tanong natin. Lahat yan nasa products natin. Siguro tinignan niya kung ano yung mga products natin. Kaya siguro chinek niya, meron to sa ganito namin. Meron sa ganito. Hindi ba yun, Doc? Okay, game tayo. Buntis ka ba? Are you pregnant? Kasi OB pinunta mo. Or kasi may gynecological problem. Ano ba naging result sa iyo ng doktor mo? Kasi nangangapa ako eh. So kasi kung may gynecological problem ka or buntis ka, complete and Colidus will be good. Wala mo nang live and sugar free syempre kasi hindi ko pa alam ang pinaka-problema mo eh. Okay? So ano po ba talaga? Kasi kung hindi ka naman buntis at wala kang problem sa reproductive organs mo, nagugluta ka dito eh. So, yun yung prescribed ni Doc. Ang C24/7 kasi, meron siyang tinatawag na cysteine hydrochloride. Sa katawan kasi, yung cysteine hydrochloride will also be converted to become glutathione. So, pwede rin yun. Maganda rin yung inumin. Actually, nag-comment siya. Hindi po, Doc, hindi siya buntis, Doc. Gusto ko lang po mabuntis. Sige, complete Colidus na lang para safer. Saka may choco if you want. You can go with complete Colidus, may choco pa isa-isa. Okay yun. Okay. 2 years na daw silang kasal. Okay, so gusto niya na ma-pregnant, Doc. Okay, complete Colidus and may choco. Ayan, okay. There you go, Maricel. Yan. So, okay, last 3 na, Doc. Kasi, last 3 questions. Pasok, Glenda. Doc, good morning po. 68 years old po. CKD4. Test results. Ayan, ang dami. Chronic kidney disease. Ayun. Ayan, Doc, taking losartan. Ayan. Creatinine, 3 milligrams DL. Glucose, 102 mg DL. Taking losartan, 25 mg. Atorvastatin. Atorvastatin. Medyo familiar ako dyan. Narinig ko yan. Sodium bicarbonate, 60. Kompleto, Doc. She's taking complete for now and leave-in coffee every day.
Glenda Tuliao. Ma'am Glenda. Creatinine. Ano yung kanyang creatinine? 3.3. Tinitignan lamang po ni Doc kasi gaya ng sinasabi natin. Kaya maganda po, kumpleto talaga yung isasend yung mga informations. Well, huwag kayong malungkot dahil last 2 questions, pero pag may tanong po kayo, gaya ng sinabi ni Doc Butch, pwede nyo pong isend yan dun sa kanyang Facebook page. I-like nyo lang po, Doc V. Doc Butch, Doc V. Tapos isend nyo po yung inyong mga tanong at definitely masasagot po yan ni Dr. Butch Villena kung sakali mang hindi nakuha yung inyong tanong. Pero bagamat datapwat, wag po rin kayo malungkot dahil every Friday naman po itong ating online consultation or health consultation by our expert, Dr. Butch Villena. Sodium bicarb, allopurinol, furosemide. Taking complete for now. Tinitingnan lang naman po ni Doc Butch para eksakto po or mas close. So, sige, isa lang munang complete. Tapos after a week or 2, or mga after 2 weeks, magre-repeat ang creatinine si Doc. Tingnan natin. Pero kung available na ang white light, mas preferred ko sa iyo ang white light and ultra H2. Kung hindi pa available ang white light natin, isang complete lang muna, saka ultra H2 ang marerecommend ko sa iyo. Ayun. Okay. Yan. There you go, Miss Glenda. Huwag mo na leave and coffee. Huwag mo na leave and coffee, sister. Huwag daw. Yan, tanong pa rito. Okay, last na ba? Or last 2? May 2 pang pasyente, Doc. O isa na lang yata natira. Sige. Okay. Pasok po. Kayo po. Pwede pa po. Pwede pa po. Last na kayo. Ayan, ako yan. Si Ann Castillo. Hello, Doc. I'm 53 years old. I'm taking metformin. Metformin. Micron. Okay. Ayan, si Doc nababasa niyan. At Concor po. For kompleto. Socor for cholesterol. Okay. Socor. Okay. Tagal na. May mga blood thinners na to. Ano po pwede kayo sa product nyo? Diyan, Doc, na walang side effect kahit may maintenance akong iniinom na gamot. Especially po para maging normal ang result ng blood sugar at high blood pressure po. Maraming salamat po, Doc. More power po. Definitely, tita, you need to religiously take the prescription given by your doctor. Siyempre, tayo po yung magsusupplement po sa iyo. I'm gonna give you complete. Start with once a day. Every week you add 1 on the 3rd week. Tapos po, dagdag ka rin na isang Colidus. Yung muna po 2 produktong yon. While also taking your medications, tingnan po natin yung progress po ng result po ng sugar count mo sa kanang blood pressure mo. Siyempre po, tita, you know what to avoid. Avoid fatty food, avoid food rich in cholesterol, avoid po yung mga salty food or maraming mga sodium, chloride kung tawagin natin like patis, toyo, bagoong, alamang, asin, yan. Ang dami. At syempre po yung mga too much na taba-taba, mga fatty food. Iwasan po yan. Ang dami. Okay. Ayun, there you go, Ma'am Ann Castillo. Again, as much as we want to, answer all your questions live, kaya lang po, tayo po'y dumating na sa oras na kailangan na po natin magpaalam. Pero gaya po ng sinabi ko, hindi man nasagot ng ating medical consultant, Dr. Butch Villena, ang inyong mga tanong live, you can send your questions po doon sa kanyang Facebook page. Doc V, tama po ba, Doc? Dr. Butch Villena, tapos makikita nyo, Doc V. Yan. Ayan. Tapos, okay, next Friday po, yung ating health habit. Free po ito, kaya agahan nyo po ang pasok. We start exactly 3 p.m. Meron lang konting focus products and then we will proceed immediately to the question and answer. Kaya next Friday po ulit, yan, meron po tayong online consultation. Okay, maraming salamat po sa inyo. Doc, last few words that you would like to tell all our viewers worldwide. Again, we would like to thank the Board of Directors for giving us the opportunity to share our wonderful products to our empowered leaders worldwide, Doc Ed, Doc Connie, ang ating nanay sa Empowered Consumerism, syempre si Boss sa our Chief Marketing Officer, Sir John, and the boss up there in heaven, Sir Francis. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pare ko, our Vice Presidents. Yes, okay. Maraming salamat din ang nag-guide po sa training team, si Sir Arnel Limpin, and of course with
also with assistance from Sir Jurgen Gonzalez at ang ating mga kasamahan sa training, local and international po. Maraming mga kuya at mga ate natin. Yan, mga kuya at ate natin sa training team. Yung aming mga nakakatandang kasama. Okay. And of course, Doc, yung behind the scenes na tumutulong sa ating lahat. Si Direk Tala, maraming salamat, and all of syempre, lahat ng management po, lahat na kasama sa management, pati po yung ating mga frontliners po. Okay, maraming salamat po, pati po yung ating sa mga warehouse, lahat po ng part consumerism, maraming salamat po. Pero pare, ang talagang dapat pasalamatan yung lahat po ng every week continuously watch our EC online consultation. Thank you very much for Empowered Leaders. At kayong lahat. Yan, okay. Maraming sa akin, Thank you for joining me this week. Okay, talagang maraming salamat, pare ko. It's a pleasure, Doc. It's a pleasure. It's always a pleasure, no? It's always a pleasure. Whether you like it or not, I will join you, Doc. Okay? maraming salamat po sa inyo. Have a blessed weekend to all. Okay, stay safe. God bless you all.